David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1421. Alam ni Zhu Jishan na kung talagang pasabugan ni Dong Jiahao ang kanyang sarili sa ganoong lugar, kahit na hindi sila mamatay, malubha silang masasaktan. Pinangunahan ni Xu Song ang mga tao na tumalon, at sumunod din si Zhu Jishan. Lumitaw ang ilang sinag ng puting liwanag, na agad na napalitan ng mga kadena na direktang nagbigkis kay Dong Jiahao. Kasabay nito, itinuro ni Zhu Jishan ang wishing point ni Dong Jiahao, at ang debating katawan ni Dong Jiahao ay agad na lumiit pabalik na parang na-deflated na bola. Nang makitang wala na ang panganib, mukhang galit na galit si Long Xiao, gusto mo bang pasabugan ang iyong sarili at itaboy kaming lahat, ngayon ay dadalhin na kita sa kalsada. Pagkatapos magsalita ni Long Xiao, hinampis niya si Dong Jiahao sa ulo. Sa oras pa lang ng pagdurog, biglang binaril si Ge Jiayi na matagal nang hindi nagsasalita. Isang palad ang tumama sa palad ni Long Xiao, at silang dalawa ay napaatras ng ilang hakbang ng sabay. Ge Jiayi, anong gusto mong gawin? Bakit mo ako pinigilan? Hindi nasisiyahang tumingin si Long Xiao kay Ge Jiayi at galit na nagtanong. Tol Xiao, paano mo masasabi na si Dong Jiahao ay anak din ng isang malaking pamilya sa mundo ng martial arts sa Kyoto, kaya hindi nararapat na patayin mo siya ng ganito? Dahan daw ang sabi ni Ge Jiayi. Ano ang hindi nararapat? Ang mga pagsubok ay likas na mapanganib. Maaaring ang mga pagsubok ay maaari lamang pumatay ng mga bata mula sa mababang antas ng mga pamilya ng sekta. Malamig na bumantong hininga si Long Xiao. Miss Ge, ang pagsubok na ito ay orihinal na inayos ng pamilyang Long. Kung nais mong makakuha ng isang bagay, huwag mag-alala tungkol dito. Sa sandaling ito, sinabi ni Zhu Jishan. Bahagyang kumunat ang noo ni Ge Jiayi, sana bilang pinuno ng Martial Arts Alliance, hindi mo makita kung anong uri ng ehersisyo ang ginamit ni Long Xiao, tama ba? Ilang tao ang namatay sa kamay ni Long Xiao habang nasa dalampasigan. Hindi mo naman makikita kapag inaabsorb niya ang kapangyarihan niya, di ba? Hindi mo hahayaang maging ganito, hindi mo ba kayang gawin ang lahat ng mundo ng martial arts ng Kyoto bilang mga cultivator ng kasamaan? Nang tanungin ni Ge Jiayi si Zhu Jishan ng ganito, ang kanyang mukha ay agad na naging sobrang pangit. Sa oras na iyon ay marami na ang mga tao na, pagkatapos mapunan ang mga table task ng halimaw, ay naglakad din papunta sa palasyo na gustong makita kung anong mga kayamanan ang nasa palasyo. Nagkataon lang na hinarap ni Ge Jiayi si Zhu Jishan, at lahat ng iba ay medyo nagulat. Lalo na nang sinabi ni Ge Jiayi na si Long Xiao ay sumisipsip ng kapangyarihan ng iba, ito ay mas nakakagulat. Dahil napaka-misteryoso ni Long Xiao, walang nakapansin, at lahat sila ay pumapatay ng mga halimaw at nag-aaway sa mga beast pill, lalo na walang nakapansin kay Long Xiao. Ngayon ay talagang sinabi ni Ge Jiayi na si Long Xiao ay pumatay ng maraming tao para lamang kunin ang kanyang kapangyarihan, na nagpapanik sa mga taong dumalo sa paglilitis. Ge Jiayi, anong kalokohan ang pinagsasabi mo, kailan ko na-absorb ang kapangyarihan ng iba? Hindi mo gustong dumura ang iyong dugo. Ang pagsubok na ito ay inorganisa ng aming Long family. Tingnan mo kung gaano car aming mga kayamanan ang nasa mga sinaunang guho. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang hindi mabilang na beast pill sa labas? Lahat ito ay pagmamay-ari ng aking Long family. How dare you slander me like this? Ang mga salita ni Long Xiao ay nagpapaniwala sa maraming tao sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ng eksperimento ay teritoryo din ng pamilyang Long. Napakaraming beast pill sa sinaunang pagkasira na ito. Kung makukuha ito ng pamilya Long ng mag-isa, ito ay isang malaking asset, at maaari rin itong magpalaki ng maraming host para sa pamilyang Long. Ngayong ang pamilya Long ay walang pag-iimbot na nakatuon, lahat ay maaaring makinabang, at hindi lahat ay maaaring gumawa ng mga bagay tulad ng pagagalitin si nanay pagkatapos kumain ng gatas. Lumingon si Ge Jiayi at tumingin sa madla, pagkatapos ay nagsabi, kung gayon si Long Xiao ay nagsasanay ng masasamang kasanayan, at nakita ninyong lahat na ginawa niya ito. Maniniwala ba kayo sa kanyang sinasabi? Ngayon, ayaw ninyong tretuhin tulad ng mga tupa sa katayan, kaya kailangan mong magkaisa. Gusto ni Ge Jiayi na magkaisa ang mga taong ito laban kay Long Xiao at sa iba pa, ngunit nataranta ang lahat at walang naniwala sa sinabi ni Ge Jiayi. Miss Ge? Please don't blame us for being rude if you fool the public. Tinitigan ni Zhu Jishan si Ge Jiayi na may malamig na mukha, maging ang pinakamatandang binibini, napakahusay ng iyong talento at walang limitasyon ang iyong mga prospect.
Pagkatapos ng pagsubok, natural na makikinabang ito sa iyo. Kung nahuhumaling ka dito, kahit na mamatay ka sa paglilitis, ang mga anak ng Great Sect Family, naniniwala akong walang maghahinala ng anuman. Si Zhu Jishan ay hayagang nagbanta kay Gejie dahil alam ni Zhu Jishan na wala sa mga pagsubok na ito ang gagawa ng ganoon kaga, at walang susunod sa alyansa ng martial arts at mahabang pamilya. Dahil ang mga beast pill sa lahat ng dako ay kapital, at bawat isa sa mga taong ito ay may daan-daang beast pill, na isang malaking halaga ng mga mapagkukunan, at walang sinuman ang magbibigay ng mga mapagkukunang ito. Nang makita ito, tumigil si Gejie sa pagsasalita dahil alam niyang wala siyang magagawa ngayon, at ang mga taong ito ay baliw. Naniniwala siya na kung may pakialam siya kay Zhu Jishan man o Long Xiao, tiyak na papatayin niya ang sarili niya. Nagpapasalamat si Dong Jiahao kay Gejie, Miss Ge, salamat, hindi na mahalaga ang buhay at kamatayan ko. Tandaan ang URL. Malaki ang pasasalamat ni Dong Jiahao na matutulungan siya ni Gejie na lumaban. Matangkad Xiao, kinuha mo si Dong Jiahao at nalutas ito. Sinabi ni Zhu Jishan kay Long Xiao. Tumango si Long Xiao, pagkatapos ay humakbang pasulong at binuhat si Dong Jiahao. Kitang-kita ang kahulugan ni Zhu Jishan. Ang paglabas kay Dong Jiahao upang lutisin ang problema ay upang hayaan si Long Xiao na makuha ang kapangyarihan ni Dong Jiahao. Sa sandaling ito, nakita ni David na nasa likod ng trono na nasa panganib si Dong Jiahao at alam niyang hindi siya makakapagtago. Xiaoro, itago mo, huwag kang lalabas. Pagkatapos magpaliwanag kay Xiaoro, biglang tumalon si David mula sa likod ng trono. Tumigil ka. Sa galit na sigaw, natigilan ang lahat, at walang naniniwala na may tao pa sa palasyong ito. Nang makita ng lahat na tumalon si David, nagulat silang lahat. Lalo na sina Zhu Jishan at Long Xiao, naging berde ang kanilang mga mukha. Kuya David, hindi ka patay? Hindi ka patay, hahaha. Tuwang-tuwa si Dong Jiahao matapos makita si David. Nang si David ay nasa isang sandali kung saan ang lahat ay natigilan, agad siyang dumating sa harap ni Long Xiao at sinira ito ng isang suntok ng banal na liwanag. Ang matangkad na si Xiao ay hindi nakaiwas sa oras, at direktang binasag siya ni David at lumipad palabas, habang hinihila ni David ang ilang kadena ng liwanag sa katawan ni Dong Jiahao, at ang kanyang mga kamay ay bahagyang pinilit, at ang mga tanikala ng liwanag ay agad na naging maliliit na sinag ng liwanag. At nawala. Kuya Dong, okay ka lang ba? Tanong ni David kay Dong Jiahao. Ayos lang, hindi ako pwedeng mamatay. Bahagyang ngumiti si Dong Jiahao. Nag-inject si David ng espiritual na enerhiya sa katawan ni Dong Jiahao, na nagpaganda ng balat ni Dong Jiahao. David, hindi ka pa namamatay ng ganito, napakaganda ng tadhana mo. Hinaplos ni Long Xiao ang kanyang dibdib at tumingin kay David na may malamig na mga mata. Hindi ka papatay, paano ako mamamatay? Malamig na ngumiti si David. David, dahil malaki ang buhay mo, sa pagkakataong ito gusto kong makita kung gaano kalaki ang buhay mo. Sa pagkakataong ito gusto kong makita kung paano nahiwa ang katawan mo bilang karne. Pinaikit ni Zhu Jishan ang kanyang mga mata, at isang nakamamatay na aura ang agad na tumago sa kanyang katawan. Tahimik na hinarang ni Xu Song at ng iba pa ang labasan ng palasyo para pigilan si David na makatakas. Kabanata 1422. Ang katawan ni Long Xiao ay nagliwanag ng itim na liwanag, at pagkatapos ay sinampal niya si David ng kanyang palad. Sa pagkakataong ito, ang enerhiya ni Long Xiao ay halos nasa limitasyon nito, at ang nakakatakot na enerhiya ay yumanig sa ugong ng buong palasyo. Malamig na ngumuso si David, ikaw lang, hindi ang kalaban ko, sabay tayo. Bagamat hinamak ni David si Long Xiao, ang kanyang mga mata ay puno ng solemnidad, ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay sumikat, at ang mga kaliskis ay nakatikip sa kanyang katawan ng liwanag. Pagkaraang buhayin ng hindi masisirang gininto ang katawan ni David, kumislap ng maliwanag ang mga mata ng eskultura ng sirena sa trono. Makikitang tuwang-tuwa ang eskultura ng sirena matapos makita ang mga kaliskis sa katawan ni David. Walang nakapansin lang sa pagbabago ng mga mata ng eskultura ng sirena, at lahat sila ay nakatuon kay David at Long Xiao. Boom! Sa isang malakas na putok, marahas na nagbanggaan sina David at Long Xiao, at kumalat sa paligid ang isang nakakatakot na hangin na nakatutok sa kanilang dalawa. Maraming tao ang nag-us ng aura upang kontrahin ang mga after effects, at ang ilan sa mga after effect ay dumaan sa pagbuo ng trono at mabilis na nasisipsip sa mermaid sculpture.
Ang banggaan ni David sa pagkakataong ito, na sinundan ni Long Xiao sa isang draw. Hahaha, David, ang iyong panloob na lakas ay walang laman ngayon, dapat kang nasugatan at hindi pa gumagaling, hindi ka makakatakas ngayon. Nakita ni Zhu Jixia na malinaw na nabawasan ng husto ang lakas ni David, kaya nahulaan niya na hindi naghihilom ang mga sugat ni David, kaya siya ang naging sanhi nito. Tutal, nang mahulog si David sa dagat, siya ay malubhang nasugatan. Sa loob lamang ng ilang araw, imposibleng gumaling si David ng ganoon kabilis. Naramdaman din ni Long Xiao ang kakulangan ng enerhiya sa katawan ni David at agad na nakakuha ng kumpiyansa. David, gumawa tayo ng totoong desisyon sa pagkakataong ito. Nang matapos magsalita si Long Xiao, kinuyam niya ang isang mabigat na kamao sa kanyang kamay, at tinakpan ng itim na ambon ang kanyang kamao. Pagkatapos, sa bilis ng pagsira sa mga patay, ito ay isang serye ng mga paglabas patungo kay David. Bahagyang kumunat ang noo ni David, ngunit hindi siya natakot. Ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang dantian ay nakilos lahat, ang kapangyarihan ng dragon ay napalibutan ng kanyang braso, at pagkatapos ay bigla siyang humampas. 2 tao ang nasa ibabaw ng palasyong ito, at magsisimula na ang labanan. Sa tuwing tatama sila, maraming after effect ang kumakalat sa paligid. Ang eskultura ng sirena ay matako na sumisipsip sa bahaging ito ng enerhiya, at unti-unting nagsisimulang magkaroon ng banayad na bitik ang eskultura ng sirena. Si Xiaoro, na nagtatago sa likod ng trono, ay malapit na nanunood sa labanan ni David, ngunit hindi niya napansin na nagbago ang eskultura ng sirena sa kanyang harapan. Boom boom boom. Ang dalawa ay humarap sa 12-dosenang suntok na sunod-sunod, at lahat ay napuno ng dugo at malubhang nasugatan, ngunit walang nanalo. Nababalot ng malamig na pawis ang noo ni David, humihingal siya ng husto, at halos maubos ang espiritual na lakas ng kanyang katawan. At ang Long Xiao na iyon ay hindi mas mahusay, ang itim na ningning sa kanyang katawan ay mas mahina. Okay, wala nang oras para maglaro, oras na para huminto. Sa sandaling ito, tumayo si Zhu Jixia, ayaw niyang makipag-away si Long Xiao kay David, sayang ang oras. David, may final words ka ba para sa girlfriend mo? Tumingin si Zhu Jixia kay David na may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig ni David itong binanggit muli ni Zhu Jixia si Sonia, patuloy na tumataas ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata. At sinadya ni Zhu Jixia si David. Alam niyang girlfriend niya ang panloob na demonyo ni David, kaya sinadya niya itong sinabi. Akin ang huling salita, at ang huling salita ko ay, ipadala ka sa H3L. Galit na sumigaw si David, itinaas ang huling espiritual na lakas sa kanyang katawan, at pinatalsik si Zhu Jixia. Pinaliit din ni Zhu Jixia ang kanyang mga mag-aaral, na sinundan ng isang malakas na suntok na sumalubong sa kanya. Ngayon si David ay nasa dulo na ng kanyang mga puwersa, kaya hindi natakot si Zhu Jixia. Boom! Si David ay bumagsak at lumipad palabas, at bumagsak ng husto sa lupa, na may dugong patuloy na umaagos mula sa kanyang bibig. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Zhu Jixia, move H3L. Si Zhu Jixia ay lumipad, at may isang sinag ng liwanag sa dulo ng kanyang mga daliri, at ang paa ay dumiretso sa pintuan ni David. Kuya David. Nang makita ito, tumalon si Xiaoro mula sa likod ng trono at tumayo sa harap ni David. Xiaoro. Nang makita ito, umungol si David, sinusubukang itulak si Xiaoro palayo. Alam niya na si Xiaoro ay lakas lamang ni Wuzong, at hindi niya kayang tiisin ang binti ni Zhu Jixia. Gayunpaman, huli na ang lahat, at ang mabilis na sipa ni Zhu Jixia ay tumama sa dibdib ni Xiaoro. Natigilan din si Zhu Jixia. Hindi niya akalain na may biglang ibang babae dito. Boom! Isang pagsabog ng liwanag ang kumislap, ang katawan ni Xiaoro ay lumipad ng pabaligtad at bumagsak sa trono. Ang porma sayon sa trono ay yumanig sa katawan ni Xiaoro mula rito. Nang lumapag si Xiaoro, ang kanyang buong katawan ay naging walang dugo at ang kanyang ekspresyon ay mukhang napakasakit. Malakas na tumalon si David, lumapit sa tabi ni Xiaoro at nagmamadaling niyakap si Xiaoro. Xiaoro, okay ka lang ba? Nagmamadaling kinuha ni David ang palso ni Xiaoro at gustong suriin ang katawan ni Xiaoro. Kuya David, okay lang ako, medyo masakit lang. Bahagyang ngumiti si Xiaoro. Sinuri ni David at nalaman na si Xiaoro ay hindi nasa panganib ng kamatayan, ngunit nagduso lamang ng maliliit na pinsala. Naging kakaiba ito kay David, si Zhu Jixia ay isang marquis ng Wu, pabayaan ang isang martial sect, kahit isang marquis na may pantay na ranggo ay masusugatan ng husto, ngunit si Xiaoro ay hindi nahihirapan.
Nang magtaka si David, bigla niyang naalala ang puting baluti na nakapaloob sa katawan ni Xiaoro, tila ang baluti ang nagligtas sa buhay ni Xiaoro. Sa pagkakataong ito, napabuntong hininga si David, kahit na lumipas ang libu-libong taon, hindi niya inaasahan na ang baluti ay hindi pa rin masisira. Iklik, iklik. Nagkaroon ng banayad na tunog ng pag-crack, at ang mga bitek sa eskultura ng sirena ay lumaki at lumaki. At nagsisimula na ring humina ang porma sayon sa trono, ngunit walang pumapansin. David, hindi ko inaasahan na may biglang susulpat na magliligtas sa iyo at sa iyo sa mga oras ng kagipitan, ngunit maaari kanyang iligtas sa pagkakataong ito. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo sa pagkakataong ito. Nakangiting naglakad si Zhu Jishan sa harapan ni David. Seryoso ang mukha ni David. Sa sandaling ito, ang kanyang lakas sa pag-iisip ay naubos na. Nang harapin niya ang mga taong tulad ni Zhu Jishan, walang pagkakataong manalo si David. Mukhang mamamatay talaga ako dito ngayon. Tumingin si David sa paligid at nakaramdam ng kaunting pag-aatubili sa kanyang puso. Nais ko sa pinuno na ibigay mo siya sa akin upang patayin. Humakbang si Long Xiao at sinabi kay Zhu Jishan. Sumulyap si Zhu Jishan kay Long Xiao, naintindihan niya ang ibig sabihin ni Long Xiao, interesado siya sa kapangyarihan ni David at gustong makuha ang kapangyarihan ni David at gamitin ito para sa kanyang sarili. Hindi ito binanggit ni Zhu Jishan, ngunit tumango at umatras ng 2 hakbang, na itinuturing na kagandahan ng isang matanda. Lumakad si matangkad Xiao sa harap ni David na may malamig na mukha, at bahagyang umangat ang gilid ng kanyang bibig. David, malapit nang maging akin ang kakayahan mo, at hahayaan kitang panoorin ang iyong sarili na unti-unting nagiging ganyan. Isang mummified na bangkay. Pagkasabi nito, tinapik ni Long Xiao ang ulo ni David gamit ang kanyang kamay at gusto niyang makuha ang kapangyarihan ni David. Nang makita ito, biglang kumislap ang mga mata ni David, at nang sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, diretso niyang kinuha ang namumuong kaluluwa ni Duda at pagkatapos ay nilamon ito. Boom! Sa isang iglap, ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni David ay sumabog, at ang dantiya na tuyo ay puno na ng espiritual na kapangyarihan. Nagsimula na ring pumalit ang aura ni David. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Long Xiao, ang kanyang nakalahad na kamay ay walang kamalay-malay na hinayla, at napaatras siya ng 3 hakbang. Bagaman naibalik na ang espiritual na lakas ni David, ang kanyang mukha ay lubhang nababagabag. Kung malilinang at mahihigop ng dahan-dahan ang nascent soul na ito, maaari nitong pagalingin ang Davidic na kaharian ng 1 hakbang pa. Ngunit ngayon ay nilamon ni David ang nascent soul. Bagamat ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay naibalik, ang impluwensya ng nagsilang na kaluluwa ay lubhang nabawasan, na isang pag-aaksaya. Kabanata 14:23. Ngunit ang mga bagay ay tapos na, at si David ay walang ibang paraan, at ito ang tanging paraan. Nang makita ang biglaang pagbangon ng hininga ni David, ang mukha ni Zhu Jishan ay naging napakapangit din. Dahan-daang tinulungan ni David si Xiaoro at saka tinitigan si Long Xiao na medyo singkit ang mga mata. Tol Xiao, ayaw mo bang i-absorb ang kapangyarihan ko? Kaya mo na, may ipapakita ako sa'yo, tayong dalawa. Sinong maging mommy ka muna? Pamatak ang hangarin sa pagpatay kay David, pinilit siya ni Long Xiao na sayangin ang namumuong kaluluwa. Si David ay napuno na ng galit sa sandaling ito. Lalong pumangit ang mukha ni Long Xiao. Umabot na ngayon sa sukdulan ang paghinga ni David, alam ni Long Xiao na maaaring hindi siya ang kalaban ni David. David, hindi mo kailangang maging saplada, huwag mong kalimutan na hindi lang ako ang nandito, napakarami natin, kahit bumalik ka sa peak mode, madali ka pa rin naming mapatay. Pagkatapos magsalita ni Long Xiao, lumingon siya para tingnan si Zhu Jishan. Bagamat hindi siya nagsasalita, ipinakita sa mga mata ni Long Xiao ang kahulugan ng paghingi ng tulong. Bahagyang tumango si Zhu Jishan, naintindihan niya ang ibig sabihin ni Long Xiao, kaya kinindatan niya si Xu Song at ang iba pang nagbabantay sa gate ng palasyo. Napansin na ni David ang hitsura ng ilang tao, tila uulitin nila ang parehong trick, ngunit hindi natatakot si David. Halika sa. Tandaan ang URL. Si David ay humakbang pasulong, at isang nakakatakot na kapaligiran ang bomb-alot sa buong palasyo. Hindi nang ahas si Long Xiao na magpabeya, at itinulak din niya ang kanyang aura sa sukdulan. Kinuha ni Xu Song ang 3 pa at pinalibutan si David. Ilang sandali pa, 5 nakakatakot na hininga ang patuloy na nagpabigat kay David. Si David ay walang takot, ang kanyang katawan ay puno ng gintong liwanag, at ang kanyang hininga ay mabilis na lumabas. Hands on.
Sigaw ni Tol Xiao kay Xu Song. Agad na ibinaling ni Xu Song at ng iba pa ang kanilang hininga patungo kay Long Xiao, habang bahagyang iwinagayway ni Long Xiao ang kanyang mga kamay sa harap niya at napuno ng itim na ambon ang hangin. Kaagad pagkatapos, ang hininga ni Xu Song at ng iba pa ay sumanib sa itim na ambon at sa wakas ay naging anyo ng tao. Ang figure ng tao na ito ay lumipat patungo kay David at nagbago sa hitsura ni Sonya. Matagal nang naghahanda si David, at bago ang kanyang mga mata ay napapalibutan ng maraming espiritual na kamalayan, isang kulay abong figure lamang ang kanyang nakita sa sandaling ito. Sa ganoong paraan hindi siya guguluhin ng mga demonyo sa loob at hindi siya masisiraan ng bait. Ate Sonya. Ngunit sa sandaling ito, si Xiaoro, na nasa likod ni David, ay tuwang-tuwa na sumigaw pagkatapos makita ang nagbagong Sonya, at akmang lalapit at yayakapin si Sonya. Nang makita ito, mabilis na iniunat ni David ang kanyang kamay para pigilan si Xiaoro. Xiaoro, hindi mo ito kapatid na si Sonya, gumising ka na. Sinigawan ni David si Xiaoro at naglabas ng espiritual na kapangyarihan, sinusubukang alisin si Xiaoro sa kanyang pantasya. Gayunpaman, ang mga mata ni Xiaoro ay mapurol at ang kanyang ekspresyon, at hindi niya pinakinggan ang pagtanggi ni David at dumiretso sa maltong si Sonya. Nang gustong hawakan ni David si Xiaoro sa kanyang kamay, napagtanto niya na huli na ang lahat, at ang ilusyon na figure ng tao ay dumating na sa kanyang harapan. Niyakap ni Xiaoro ang pinalit na si Sonya at napaluha. Ngunit pagkatapos lamang na yakapin ni Xiaoro si Sonya na nagbago sa kanyang mga bisig, nakita niya si Sonya na desperadong nahihirapan na may masakit na ekspresyon. Nakita ko na ang katawan ni Xiaoro ay naglalabas ng mahinang puting liwanag. Ang liwanag na ito ay malambot at banal. Ito ay kumikinang sa katawan ng mga tao at agad na nakadama ng kaginhawahan sa mga tao. Kaagad pagkatapos noon, lumitaw ang isang pares ng puting baluti sa katawan ni Xiaoro, at ang baluti na ito ay nagdulot ng malambot at banal na puting liwanag na ito. Ano? Si Sonya, na naging multo, ay sumigaw at nawala sa isang iglap nang hindi nag-iiwan ng bakas. Sabay-sabay na naglaho ang lahat ng itim na ambon sa palasyo. Sa sandaling ito, si Xiaoro ay parang isang diwata na nagparamdam sa mga tao ng takot. Sa sandaling ito, gising na rin si Xiaoro, tinitingnan ang baluti sa kanyang katawan, tila nawala siya ng kaunti, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang iba ay tumingin sa baluti na biglang lumitaw sa katawan ni Xiaoro, nakaramdam ng isang banal na liwanag at nagpapakita ng paggalang sa kanilang mga mata. Maging si David ay labis na nagulat sa pagkakataong ito. Ang tila ordinaryong baluti na ito ay may napakaraming kapangyarihan. Nagulat si Long Xiao at dali-daling sinimulang buhayin ang mahika sa kanyang katawan, gustong umatake muli. Ngunit kahit anong gawin ni Long Xiao, hindi na lumalabas ang itim na ambon, at kahit ang itim na liwanag mula sa kanyang katawan ay nawala. Sa sandaling ito, ang aura ng katawan ni Long Xiao ay agad na lumiit ng husto. Matanda, matanda. Sigaw ni Long Xiao sa kanyang puso, gustong itanong kung ano ang nangyari. Nakakalungkot na kahit anong sigaw ni Long Xiao, hindi niya marinig ang sagot mula sa kaluluwa ng kanyang katawan. Ang mukha ni Long Xiao ay naging mas pangit kaysa sa pagkain ng Shi. At ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi sinasadya. Tungkol naman sa eskultura ng sirena sa trono, sa sandaling makita niyang lumitaw ang puting baluti, lumitaw ang pagtataka at takot sa kanyang mga mata. Kuya David, ito. Anong nangyayari? Blankong tanong ni Xiaoro kay David. Ngayon lang, si Xiaoro ay parang nawala ng malay at walang pakialam sa kahit ano. Ayos lang, manatili ka lang, huwag kang matakot. Marahan na inaliw ni David si Xiaoro. Tumanggaw si Xiaoro, at ang baluti sa kanyang katawan ay unti-unting kumupas at tuluyang nawala. Si Zhu Jishan, na nasa gilid, ay tumingin sa armor na nawala sa katawan ni Xiaoro, at ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Alam na niya ngayon kung bakit hindi nagdulot ng anumang pinsala ang kanyang sipa kay Xiaoro. Ang armor na ito ay dapat na isang magandang magic weapon, at ngayon ay hindi na makapaghintay si Zhu Jishan na isugod ang kanyang armor. Nang ang lahat ay nakalubog pa rin sa banal na liwanag, inaliw ni David si Xiaoro at sinimulang salakayin si Long Xiao. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Long Xiao, at mabilis na umatras ang kanyang katawan. Gayunpaman, masyadong mabilis ang takbo ni David, at nakakita siya ng bahid ng gintong liwanag na sinundan ng suntok na tumama sa katawan ni Long Xiao. Bang! Malakas na tinamaan si Long Xiao sa dibdib, at pagkatapos ay lumipad ng baligtad ang kanyang katawan. Bumagsak din ito sa trono at pagkatapos ay pinatalsik ng kapulungan sa trono.
Ang marahas na welga na ito ay muling nagpapahina sa pagbuo sa trono. Mapatla ang mukha ni Long Xiao, at walang kahirap-hirap siyang umakyat sa lupa. Puno ng galit ang mga mata niya, pero wala siyang magawa. Kung walang kaluluwa, si Long Xiao ay magiging mas mahina kaysa kay David. Nang makita ang nalilitong tingin ni Long Xiao, dahan-daang naglakad si David. May gagawin ka pa ba? Ayaw mo akong maging mummified corpse. May ngiti sa mukha ni David. Tumingin si Long Xiao kay David at naramdaman ang hininga sa katawan ni David, ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Likas na tumingin si Long Xiao kay Zhu Jishan, at ngayon si Zhu Jishan lang ang makakapagligtas sa kanya. Ngayon walang makakapagligtas sa iyo. Pagkatapos magsalita ni David, hinampas niya ng palad si Long Xiao. Tumigil ka na. Imposibleng makita ni Zhu Jishan na pinatay ni David si Long Xiao, kaya tumalon siya at sinipa si David, dahilan para makaiwas si David. Umaasa ako sa Panginoon, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Nagtago si Long Xiao sa likod ni Zhu Jishan at desperadong humingi ng tulong. Malamig na tiningnan ni David si Zhu Jishan, hindi mo siya maliligtas. Talaga. Baka hindi ko kaya, pero huwag mong kalimutan, hindi ako nag-iisa. Nang matapos magsalita si Zhu Jishan, pinalibutan na siya ni Xu Song ng mga tao. Sina Xu Song at Zhu Jishan ay sapat na upang hawakan si David. Bahagyang nanliit ang mga mata ni David, kayong lima lang ang hindi makakapatay sa akin, malaking bagay na magkasama tayong mamatay. Sinabi ni Zhu Jishan na may malungkot na mukha, sinong nagsabing lima lang tayo? Kabanata 14:24. Pagkatapos magsalita ni Zhu Jishan, sinabi niya sa mga tao sa gilid, makinig, itong si David ay mayabang at mayabang, kung maaari kayong kumilos ngayon, patayin siya kasama ko, pagkatapos ay maaari ninyong kunin ang mga kayamanan mula rito. Oo, ang experiment site na ito ay pagmamay-ari ng aming Long family. Basta tulungan mo akong patayin si David, lahat ng nandito ay maibibigay sa iyo. Pagkatapos ng eksperimentong ito, maaari kitang hilingin na bumalik muli dito. Uminom ka ng beast pill. Nakita mo rin na mayroong libu-libong beast pills doon, at hindi mauubos ang mga ito. Sa sandaling ito, mabilis ding sinabi ni Long Xiao ng malakas. Ang mga salita ni Long Xiao ay agad na nagpakilo sa puso ng maraming tao. Bagamat sinunod nila si David ng walang kawalang katarungan o pagkapuot, sa harap ng malawak na interes, sino ang makakalaban sa tukso? Itong si David ay tunay na moldita, mayabang, nakakagambala sa kaayusan ng Kyoto Martial Arts World, dapat natin siyang patayin ng magkasama. Unang tumalon si Xin Pengfei at pagkatapos ay kinasuhan si David. Pagkatapos ng lahat, si Xin Pengfei ay numero 1 sa libre at madaling listahan, kaya ang kanyang mga salita ay nagdadala ng maraming timbang, at talagang kinasusuklaman niya si David. Habang patuloy na ipinakita ni David ang kanyang lakas, pinalitan siya ni David bilang numero 1 tao sa free and easy chart. Isa pa, naging katatawanan ng katotohanan na hinamon niya si David, at kinukutya siya ng maraming tao. Ngayong may ganoong posibilidad, pagkatapos patayin si David, maaari na siyang muling maupo sa numero 1 sa bakanteng listahan. Nang tumayo si Xin Pengfei, marami rin ang nagsimulang punahin si David, at lahat sila ay tumayo. Ang mga taong ito ay walang iba kundi pansariling interes, ngunit palagi nilang kailangang gumawa ng dahilan para sa kanilang sarili at sabihin ito sa isang mataas na tunog na paraan. Hindi nagtagal, lahat maliban kay Gejie at Dong Jiahao ay napalingon kay David. Si David ay napunta sa ilalim ng pampublikong pagpuna sa ilang sandali. Nang makitang nakatayo ang lahat, tumawa si Long Xiao ng mayabang. Hahaha, David, nakita mo ba, ang kamatayan mo ang inaasahan ng lahat. Tumawa si Long Xiao, at nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang pagtawa. At si David ay tumingin sa mga taong ito na tumatalon. Walang galit sa mga mata niya, puro lungkot at pangungutya. Sa tingin mo makukuha mo ang gusto mo sa pamamagitan ng pagpatay sa akin. Katangahan lang iyon. Babayaran mo ang presyo para sa mga aksyon ngayon sa lalong madaling panahon. Kalmado ang boses ni David at wala siyang narinig na bakas ng gulat. Hoy David, huwag masyadong magsalita, ang mga taong ito ay mula sa iba't ibang sekta at pamilya sa Kyoto Martial Arts World. Malamig na bamaantong hininga si Zhu Jishan, hindi siya naniniwala na naglakas loob si David na lumaban sa buong mundo ng martial arts ng Kyoto. Kung ang mga taong ito ay maglakas loob na kumilos ngayon, at kung hindi ako mamamatay kapag ako ay lumabas, papatayin ko ang lahat.
Ang mga mata ni David ay kumislap ng malamig na liwanag, at nakita ng lahat ang mga mata ni David, at lahat sila ay nanginginig ng walang malay. Hahaha, katawa-tawa. Katulad mo, gusto mo ring labanan ang buong Kyoto Martial Arts World. Joke lang. Muling tumawa si Long Xiao, sa tingin mo ba ay may pagkakataon ka pa bang mabuhay ngayon? Hindi nagsalita si David, ngunit ang hininga ng kanyang katawan ay nagsimulang tumaas, at isang gintong liwanag ang kumislap. Nakatayo si Xiaoru sa likod ni David na may hitsura ng kamatayan. Ito ang katapusan ng usapin, si Xiaoru ay susundan si David hanggang sa kamatayan ng magkasama. Dumating din si Dong Jiahao na nanginginig. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, si Dong Jiahao ay hindi nagpatinag. Ilang sandali, tumayo sina Xiaoru at Dong Jiahao sa likuran ni David at hinarap ang lahat sa buong mundo ng martial arts ng Kyoto. Ang mukha lang ni Gejie ang patuloy na nagbabago at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Pagkaraan ng ilang sandali, umatras ng ilang hakbang si Gejie, hindi gustong makialam o tumulong sa sinuman. Gawin mo. Nag-utos si Zujishan, at dose-dosenang buntong hininga ang nagsimulang huminga kay David. 10-10 hininga ang naghalo, naging sanhi ng pag-ungol ng buong palasyo, at nagsimula itong manginig na tila hindi makayanan ang napakalakas na puwersa. Ang katawan ni David ay napuno ng gininto ang liwanag, at ang undead na gininto ang katawan ay lubhang pilit, at ang kapangyarihan ng dragon ay kumalat sa buong katawan niya. Xiaoru, samantalahin ang pagkakataong ito na umalis kasama si Kuya Dong, hindi mo na kailangang manatili. Mahinang sabi ni David kay Xiaoru. Kuya David, hindi ako aalis, lalaban ako sa iyo hanggang sa huli. Umiling si Xiaoru na may luha sa kanyang mga mata. Kapatid na David, karapat-dapat kang mamatay, at hindi ako aalis. Umiling din si Dong Jiahao. Yung dalawa kayong nananatili dito, iniistorbo lang ako. Kung sino man ang nagsabing mamamatay ako, tumakas ka at wala akong pakialam doon, kaya may pagkakataon akong tumakas. Sabi ni David sa kanilang dalawa sa malalim na boses. Matapos pakinggan ang mga salita ni David, sina Dong Jiahao at Xiaoru ay parehong napaisip, marahil ay totoo ang sinabi ni David. Nananatili sila, ito ay isang pasanin lamang. Nang makitang hindi nagsasalita ang dalawa, nagpatuloy si David, Brother Dong, pagkatapos niyang lumabas, ibibigay sa iyo si Xiaoru at ipapadala sa Yaoshen Valley. Kuya David, huwag kang mag-alala, hanggat maaari kang lumabas, ibibigay sa akin si Sister Xiaoru. Masiglang tumango si Dong Jiahao. Ngunit puno ng pag-aatubili ang mukha ni Xiaoru, ayaw niyang umalis, at ayaw niyang maiwan si David na lumaban mag-isa. Xiaoru, si Uncle Long at ang kapatid mong si Linger ay nasa Yaoshen Valley. Kapag nakita mo siya, huwag kang magsalita ng kahit ano, pabayaan mo na ang sitwasyon ko ngayon, baka mag-alala sila. Binalaan ni David si Xiaoru. Kinagat ni Xiaoru ang kanyang labi at mariing tumango, saka lang lubos na nakahinga si David. Isang pares ng pulang-pula na mata ang bumungad sa karamihan, at isang malaking espiritual na puwersa ang patuloy na bumangon, lumalaban sa pagpilit ng mga taong ito. Alalahanin ninyong lahat na nagsimula ngayon, habang ako'y nabubuhay, ay babayaran ang halaga. Matalas at malamig ang mga mata ni David. Pagtingin sa mga mata ni David, lahat ay natakot. Hoy David, huwag ka masyadong magsalita. Ang dami naming humaharap sa'yo. Kung buhay ka pa, hindi ba magiging biro ang Kyoto Martial Arts natin? Malamig na umungol si Zujishan. Tapos halika na. Nagulat ang katawan ni David, at hinaranggan pa niya ang pag-atake. Ang Dragon Slaying Sword ay agad na lumitaw sa kanyang kamay, at ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay lumipat patungo kay Zujishan. Naiintindihan pa rin ni David ang prinsipyo na dapat munang hulihin ang magnanakaw at ang hari. At si David ang unang nagsimula, para lumikha din ng mga pagkakataon para makatakas sina Xiaoru at Dong Jiahao. Sa pagharap sa nakakatakot na sword energy ni David, si Zujishan ay hindi nang ahas na maging pabaya at nagmamadaling pinasigla ang kanyang enerhiya, isang itim na liwanag ang tumakip sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, nagsimulang maglabas ng nakakasilaw na liwanag ang itim na globo ni Zujishan. Boom! Tumama ang sword chi kay Zujishan, agad na napaatras si Zujishan ng ilang hakbang, at ang itim na ilaw sa kanyang katawan ay lumabog din. Sa sandaling ito, hawak ni David ang Dragon Slaying Sword, ang kanyang mga mata ay iskarlata, at ang kanyang hininga ay umuusbong, tulad ng isang Diyos. Kuya Dong, ilayo mo si Xiaoru. Sabi ni David kay Dong Jiahao.
Nang marinig ito ni Dong Jahao, humakbang siya at hinawakan si Xiaoro at nagmamadaling lumabas ng palasyo. Tigilan mo sila. Nang makita ito, nagmamadaling sumigaw si Zhu Jishan. Hindi niya maaaring hayaang makatakas sina Dong Jahao at Xiaoro, at ang nangyari dito ay hindi malalaman ng mga tagalabas. Nang marinig ang utos ni Zhu Jishan, tumalon ang dalawang disipulo ng maharlikang pamilya at sinunggaban sina Dong Jahao at Xiaoro. Nahatulan ng kamatayan. Nanliit ang mga mata ni David, at pagkatapos ay kumislap ang dragon slaying sword sa kanyang kamay, at isang matalim na liwanag ng espada ang lumabas sa kanyang kamay. Ha! May nakita akong kislap ng liwanag na sinundan ng makapal na amoy ng dugo. Naputol ng espada ni David ang dalawang anak ng isang marangal na pamilya. Naghalo ang dugo sa mga laman loob at kumalat kung saan-saan. Napakadugo at nakakatakot ang eksena. Kabanata 14:25. Agad na natigilan ang kamay ni David, at walang nang ahas na humakbang para pigilan sina Dong Jahao at Xiaoro. At sinamantala din nila ang pagkakataon na tumakbo palabas ng palasyo, lumingon si Xiaoro kay David na may luha sa kanyang mga mata, at sa wakas ay hinayla siya ni Dong Jahao at nawala ng walang bakas. Nang makitang umalis sina Dong Jahao at Xiaoro, nakahinga ng maluwag si David, at ang kanyang mga mata ay nagniningning na may nakakasindak na liwanag. Halika na. Walang dapat ipag-alala si David. Patayin mo siya. Malungkot ang mukha ni Zhu Jishan, sinuntok niya si David, umungal ang kamao ng hangin, at may mga pagsabog ng hangin sa hangin. Sa sandaling kumilos si Zhu Jishan, kumilos din si Long Xiao, at sabay ding sinalakay ni Xu Song at ng mga martial arts alliance si David. Ilang hininga ang naghalo, at ang dragon slaying sword sa kamay ni David ay malakas na inindayog, at ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay pinakawalan. Boom! Ang chi sword ay bumangga sa ilang mga paghinga at isang malaking tunog ang narinig. Ang nakatatakot na kahihinatnin ay naging dahilan ng pagsabog ng iba, ngunit umatras ng ilang hakbang si David at malakas na nontog sa pader. Sa sandaling ito, mabilis na hinihigop ng iskultura ng sirena ang mga kahihinatnan, at ang mga bitek sa iskultura ng sirena ay lumaki, at ang ilan ay nagsimulang mahulog. Ang mukha ni David ay sobrang pangit, isang subo ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig, at bigla siyang itinulak ni David pababa. Ayaw niyang makita ni Zhu Jishan ang kanyang nalilitong hitsura. Nang makitang maraming tao ang nagsanib puwersa, talagang lumaban si David, at tila hindi siya nasaktan, na ikinalito ng mukha ni Zhu Jishan. No wonder you must die. Kung mabubuhay ka, isa kang banta sa lahat. Sabi ni Zhu Jishan na may malungkot na mukha. Tinatakot ko lang iyong mga masasamang tao. Kung wala kang multo sa puso mo, paano mo maiisip na banta ako? Tumawa si David. Hindi mahalaga kung may multo sa puso ko, ang mahalaga ay dapat kang mamatay ngayon. Biglang hinawakan ni Zhu Jishan ang itim na bola sa kanyang mga braso, puntahan mo siya. Inihagis ni Zhu Jishan ang itim na bola, at ang mga itim na light beam ay lumitaw sa isang iglap, at si Xu Song at ang iba pa ay direktang nag-inject ng kanilang hininga sa mga itim na light beam. Nang makita ito ni Long Xiao, ikinaway din niya ang kanyang mga kamay. Ang naglahong itim na ambon ay puno na, at ang buong palasyo ay agad na naging nakakatakot at nakakatakot. Ang itim na fog na sinamahan ng itim na liwanag na ilaw ay ginawa ang palasyo na parang underworld. Nakita ko na sa itim na ambon na ito, ang mga humanoid na may iba't ibang hugis ay sumalakay kay David. Bahagyang sumimangot si David, at ang dragon slaying sword sa kanyang kamay ay tumaas ng mataas. Bumuhos ang kapangyarihan ng ilang divine dragon sa katawan ng dragon slaying sword, at tahimik na binibigkas ni David ang heart purification mantra sa kanyang bibig. Kapag handa na si David, imposible para sa masamang pamamaraan ng paglilinang na ito na makagambala sa isip. Habang ang Qingxi mantra sa bibig ni David ay pabilis ng pabilis, ang dragon slaying sword sa kamay ni David ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Hindi nagtagal, ang ginintoang liwanag ay gumawa ng isang obra maestra ng dragon slaying sword. Ang palasyo na orihinal na parang H3L na puno ng itim na liwanag ay talagang kumikislap ng gintong liwanag sa sandaling ito. Bumaba ang itim na ambon at agad na nilamon ng gintong liwanag ang itim na liwanag. Naramdaman lang ni Zhu Jishan ang pagpisil sa kanyang dibdib at iniluwa ang isang subo ng dugo. Natuwa si David, sinamantala ang pagkakataong ito at dali-daling iwinagayway sa hangin ang espadang pumapatay ng dragon. Nakita ko ang isang bulaklak ng lotus na kumikislap sa dulo ng espada ni David, at lumitaw ang bulaklak ng lotus, na nagninangas na may maputlang asul na apoy.
Ito ay isang spell, isang lotus seal, at ang nagninangas na apoy ay isang espiritual na apoy, hanggat ito ay may bahid sa katawan, hindi ito maaaring mapatay. Habang ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay umuusad ng pabilis, isang nakakatakot na pagpilit ang napuno ng hangin, at ang buong palasyo ay agad na uminit. Pagsusupol. Ikinaway ni David ang dulo ng kanyang espada at ang isang nagninangas na bulaklak ng lotus ay dumiretso patungo sa kanila ni Zhu Jishan, at ito ay tumubo sa hangin. Malaki ang ipinagbago ng mga ekspresyon ni Zhu Jishan at Long Xiao, at nagmamadali nilang ibinalik ang kanilang enerhiya upang bumuo ng isang malaking protection na layer sa paligid ng kanilang mga katawan. Sabay na ginamit ni Zhu Jishan at Long Xiao ang kanilang kapangyarihan, at isang itim na protection na shell ang tumakip sa ilang tao. Boom! Ang bulaklak ng lotus ay sumabog sa itaas ng maraming tao, at ang nakakatakot na mga alon ng hangin ay kumalat sa paligid, at hindi mabilang na mga spark ang nahulog, ngunit ang protection na takip ay humarang sa kanila. Ngunit sa lalong madaling panahon ang protection na takip ay nagsimulang masira sa ilalim ng nagninangas na apoy at sa wakas ay gumuho. Isang maliit na ilaw ng apoy ang nahulog at dumapo sa maraming tao. Kahit na ang kapangyarihan ng espiritual na apoy ay humina sa oras na ito, sinunog pa rin nito ang ilang mga tao, at ang mga damit sa kanilang mga katawan ay napunit din, lubhang nakakahiya. Ang noo ni David ay puno ng malamig na pawis, at ang malaking pagkonsumo ng enerhiya sa pag-iisip ay nakakaramdam siya ng kaunting pagkahilo sa sandaling ito. Nagulat ang lahat nang makitang nag-iisa si David, kaya napahiya si Zhu Jishan. Kung isa sa kanila, naging pritong baboy na siya ngayon. At si Gejiayi, na nasa sulok, ay may kuryosidad at paggalang sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, malaki ang ipinagbago ng kanyang pananaw kay David. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni David ay hihigit sa kanyang imahinasyon ng paulit-ulit. Tandaan ang URL. Nariyan din ang matinding pagpupersage ni David, na hindi kayang abutin ng mga ordinaryong tao. Anong tinitingin-tingin yung lahat? Fuck me. Si Long Xiao ay umungal at tumingin sa lahat, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Nagkatinginan ang lahat, maging si Zhu Jishan at ang iba pa ay nagsanib puwersa, at nalilito sila tungkol kay David, hindi ba sila nababato? Nang makitang walang nagkusa, umungal si Long Xiao, kung hindi ka kikilos, hindi ka makakakuha ng anumang puntos mula sa mga mapagkukunan dito. Sa sandaling sinabi ito ni Long Xiao, may gumalaw sa wakas. Damn, sabay na tayo. Ano bang kinakatakutan mo? Galit na nagmura si Xin Pengfei at sumugod kay David. Ang iba ay sumunod, at 12-dosenang nagsimulang umatake kay David. Nang makita ang eksenang ito, ipinakita ni Zhu Jishan at Long Xiao ang pagmamalaki sa kanilang mga mukha. Hinawakan ni David ang Dragon Slaying Sword, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay at galit. Patayin! May galit na sigaw, at ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay lumipad palabas. Kumikislap ang liwanag ng espada at agad na tumago sa katawan ng dalawang tao, ngunit ang iba ay sumugod na parang baliw. Bang bang bang! Ding ding ding! Ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay desperadong umindayog upang harangan ang mga pag-atake ng mga taong ito. Ngunit sa ngayon, tila walang magawa ang pagtutol ni David. Hindi nagtagal, duguan na ang katawan ni David, at hindi man lang nagmukhang tao si David. Ganun pa man, ay nalalayan pa rin siya ni David gamit ang Dragon Slaying Sword at hindi nahulog. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang mga bangkay ng mahigit 12 iba pang pamilya ng sekta. Malinaw. Sumigaw si Long Xiao, dahilan para umatras ang lahat. Hindi niya maaaring hayaang patayin ng mga taong ito si David, kailangan niyang makuha ang kapangyarihan ni David. Dahan-dahang lumapit si Tol Xiao kay David, na kalahati na lang ng kanyang buhay ang natitira, walang katapusang pagmamalaki sa kanyang mukha. David, tingnan mo ang sarili mo ngayon, hindi ka papatay na aso, paano mo gustong makipag-away sa akin? Ngumiti si Long Xiao nang may pagmamalaki at tinapik ang mukha ni David gamit ang kanyang kamay. Ah! Sa sandaling ito, wala man lang lakas si David na itaas ang kanyang kamay, kaya naluluraan na lang niya si Long Xiao ng mabangis. Hindi nagalit si Long Xiao, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang palad at marahang idiniin ito sa ulo ni David. Ang iyong kapangyarihan ay agad na nagiging akin. Ano ang magagawa mo kapag naabsorb ko ang iyong kapangyarihan, kahit na ikaw ay walang kamatayan? Tumawa si Tol Xiao, at pagkatapos ay isang mahinang itim na ambon ang tumago sa katawan ni David at nagsimulang sumipsip ng lakas ni David.
Isang ngiti ang biglang lumitaw sa gilid ng bibig ni David, at pagkatapos ay nagsimulang tumalikod si Ning Xinju. Noong una, gusto ni Long Xiao na sumipsip ng kapangyarihan mula sa katawan ni David, ngunit bigla niyang napansin na ang enerhiya sa kanyang katawan ay mabilis na lumilipat patungo kay David. Kabanata 1426. Biglang namutla ang puso ni Long Xiao, nagmamadali niyang gustong tanggalin ang kanyang kamay, ngunit nalaman niyang parang sinipsip ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, maging ang kaluluwa sa loob ni Long Xiao ay nataranta. Mabilis kang umatras, immortal siya. Sa isip ni Long Xiao, isang matandang boses ang biglang tumawag. Nais ding umatras ni Long Xiao, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na siya maka-atres, tila hinihigop ang kanyang palad. Si Zhu Jishan, na nasa hindi kalayuan, ay may tampo pa ring mukha. Akala niya ay sinasamantala ni Long Xiao ang lakas ni David, ngunit hindi niya alam na kabaligtaran pala ito sa ngayon. Si Long Xiao ay pawis na pawis sa sandaling ito at tila nawawala. Isang putol na kamay, bilasan mong putulin ang kamay. Sumigaw si Soul sa pag-aalala at hiniling kay Long Xiao na putulin ang kanyang kamay. Nagmamadaling inilabas ni Long Xiao ang kanyang matalas na talam, ngunit wala talaga siyang magagawa sa kanyang braso. Kung puputulin niya ang kanyang kamay, magiging isang kamay siya tulad ni Zhu Jishan. Bata pa siya at isang braso na lang ang natitira. Habang nag-aalangan si Long Xiao, nagalit ang kaluluwa at sumigaw ng malakas, bilasan mo, gawin mo. May pag-aalinlangan sa mga mata ni Long Xiao, at nang sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, iniwas niya ang matalim na talam sa kanyang kamay, ngunit sa halip na ang kanyang sariling kamay, diretsyong nilaslas niya ang leeg ni David. Akala niya ay pupugutan niya ng ulo si David para gumaling siya at mailigtas ang braso niya. Ngunit sa isang kislap ng malamig na liwanag, tila matagal nang naghahanda si David, at ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay agad na hamarang sa kanyang harapan at direktang hinarang ang matalim na talam sa kamay ni Long Xiao. Demonyo! Ang kaluluwa ng katawan ni Long Xiao ay nagmamadali, nakita ko lang ang mga mata ni Long Xiao na umikot, at pagkatapos ay agad na nagbago ang aura ng kanyang katawan. Direktang kinokontrol ng kaluluwa ang katawan ni Long Xiao at pagkatapos ay pilit na hinaila ang kamay nito palayo. Ang lahat ay natakot sa biglaang eksenang ito, at hindi nila naintindihan ang nangyari kay Long Xiao. Bakit ang sarap natanggal niya ang mga kamay niya? Maging si Zhu Jishan ay natigilan, iniisip kong si Long Xiao ay baliw. Patayin siya, patayin siya. Umungol si Long Xiao at hiniling sa lahat na patayin si David. Nang makita ito, alam ni Zhu Jishan na tiyak na may nagbago, kaya nauna siyang tumalon. Patayin mo si David. Umungol si Zhu Jishan, at ang iba ay sumunod na malapit at sumugod kay David. Bagamat kasalukuyang sinisipsip ni David ang ilan sa enerhiya ng katawan ni Long Xiao, ito ay isang patak lamang sa balde. Sa harap ng pag-atake ni Zhu Jishan, bukod pa sa paghihintay sa kamatayan, wala siyang kapangyarihang lumaban. Ang hindi napansin ng mga taong ito ay ang eskultura ng sirena sa trono ay talagang nag-crack, na nagpapakita ng tunay na kulay nito. At ang pagbuo sa paligid ng trono, kahit na sa sandaling ito, mayroong isang malaking panginginig ng boses. Dumadagindong. Ilang saglit, nagsimulang manginig ang buong palasyo na may dumadagindong na tunog. Pagkatapos ay narinig ko ang isang nakakabasag na tunog na sinundan ng isang nakakatakot na aura na pumuno sa buong palasyo. Kaya't saglit na natigilan ang lahat. Medyo nabigla sila sa biglaang pagbabagong ito at walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Tingnan mo. Sa puntong ito, may sumigaw sa takot. Ang bawat isa ay lumingon sa kanilang mga ulo upang tumingin, bawat isa ay may pagtataka sa kanilang mga mukha, na nakatingin sa lahat ng nasa harap nila ng may takot. Nakita ko na ang eskultura ng sirena sa trono ay nabuhay, at ang pagbuo sa paligid ng trono ay gumawa ng tunog sa sandaling ito at sa wakas ay direktang bumagsak. Nagunat ang sirena sa harap ng lahat na may labis na pagkasabik sa kanyang mukha. Mag-ingat kayong lahat. Sumili ang takot sa mukha ni Zhu Jishan at pinaalalahanan ang lahat. Napatingin ang lahat sa sirena ng same time na hindi alam ang nangyari sa sirena. Dumadagindong. Nagkaroon ng isa pang marahas na pagyanig, at ang buong palasyo ay tila gumuho. Ang lupa ay nagsimulang bumagsak ng tuloy-tuloy, at tila nagkaroon ng malaking pagyanig sa ibabaw. Halika, gumuho ang palasyong ito. Biglang sumimangot si Long Xiao at nagmamadaling lumabas ng palasyo. Nang makita ito ng iba, sunod-sunod silang tumakbo palabas, at walang nagmamalasakit sa buhay o kamatayan ni David. Nang makita ang sitwasyong ito, dali-daling ginamit ni David ang kanyang huling lakas at tumakbo palabas.
Kung gumuho ang buong Bliss City, kahit na narito si Dalao Jinxian, dito siya mamamatay. Lalo na ang nakuhang sirena na iskultura ay nagbigay kay David ng matinding pananakot. Sa panaginip na iyon, pinagmasdan ni David ang sirena sa kanyang sariling mga mata at napatay ang maraming host kaagad pagkatapos ng pagbaril. Sa lakas niya ngayon, natakot siya na baka may pumutok sa kanya hanggang mamatay sa isang hininga. Ha 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 ha. Libo-libong taon, libo-libong taon. Tuluyan ng inalis ng sirena ang mga tanikala at tumawa ng malakas. Kasabay ng tawa ng sirena ang sunod-sunod na kasuklam-suklam na layunin ng pagpatay. Puff puff. Nagsimulang magsuka ng dugo at mamatay ang mga tao, na lalong nagpanik sa lahat at nauubusan sa desperasyon. Kasabay ng pagkumpas ng palad ng sirena, dahan-daang nagsara ang tarangkahan ng palasyo. Sa pagkakataong ito, nagsimulang mag-agawan ang lahat para makaalis sa daan dahil sa takot na mamatay dito. Sunod-sunod, ang mga layuning pumatay ay patuloy na bumabagsak, at ang mga tao ay patuloy na nahuhulog sa lupa, at sila ay inaani para sa kanilang buhay. At ang sirena ay tumingin sa lahat ng nasa kanyang harapan, na para bang ang mga taong ito ay mga langgam lamang sa kanyang mga mata. Puff! Ang assassin beam ay tumagos sa dibdib ni David at agad na natamba si David sa lupa. Si David, na nanghihina na, ay lalo pang pangit sa sandaling ito. Patuloy ang pag-agos ng dugo, nagngangalit si David at desperado na muling tumayo. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Patay na siya, ano ang gagawin ni Sonia? Paano ang sarili mong ina? Sino ang ama na hindi mo pa nakikilala? Gusto pa ring malaman ni David ang lahat ng ito. Nagpumigla si David na bumangon at nagmamadaling tumakbo patungo sa pintuan, ngunit sa sandaling ito, karamihan sa kanila ay tumakas na sa palasyo at nagtungo sa labas ng lungsod nang hindi lumilingon. Matapos makatakas si Zhu Jishan sa palasyo, tumingin siya sa gate ng palasyo na unti-unting sumasara, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting saya. Akala ko nasa loob ka pa ni David, hindi ako nakatakas. David. Saktong pagdating ni David sa pintuan at malapit nang magsara ang gate ng palasyo, biglang binaril at hinayla ni Gejiei si David, sinusubukang hilahin palabas si David. Nang makita ito, naging malamig ang mukha ni Zhu Jishan, isipin mo ang sarili mong negosyo. Pagkatapos ng lahat, tinapik ni Zhu Jishan si Gejiei gamit ang kanyang palad, si Gejiei ay nagmamadaling umiwas sa gilid, ngunit hindi niya naabutan si David. David, manatili sa loob at mamatay sa loob. May ngiti sa mukha ni Zhu Jishan, inalis niya ang kanyang kamao, at ang nakakatakot na enerhiya ay dumiretso kay David. Si David, na orihinal na dumating sa pintuan, ay direktang tinamaan sa katawan ng nakakatakot na enerhiya na ito, at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik ng patiwarik. Sa sandaling ito, diretsyong isinara rin ang tarangkahan ng palasyo. Pagtingin sa saradong pinto, umungal si David, Zhu Jishan, kasuklam-suklam na kontrabida. Hahaha, hamak na kontrabida ako, anong magagawa mo sa akin? Buong pagmamalaking itinaas ni Zhu Jishan ang kanyang bibig. Dumadagindong. Ang buong lungsod ng Bliss ay nanginig, at si Zhu Jishan ay hindi nang ahas na manatili ng mas matagal nang makita niya ito, at nagmamadaling lumabas ng lungsod. Matapos tingnan ang palasyo, tumalikod din si Gejiei at umalis, at ngayon ay walang makakapagligtas kay David. Sa sandaling ito, si David ay nakahandusay sa lupa at wala man lang lakas na tumayo. Sunod-sunod, ang nakamamatay na mga pag-iisip ay tumama sa kanya, at ang bawat suntok ay isang nakakatakot na sugat. Walang magawa si David, nakatitig sa sirena na nasa harapan niya. Alam ni David na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas muli dito. Ngunit nang maisip ni David na binomba siya ng hangarin na ito na pumatay sa kanya hanggang sa mamatay, ayaw niya na biglang mawala ang nakakatakot na pagpatay na iyon. At ang sirena, na orihinal na mayabang, ay namutla sa sandaling ito, ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis, at siya ay humihingal. Kabanata 14:26. Nang makita ito, hindi maiwasan ni David na makaramdam ng matinding kagalakan. Bigla niyang kinagat ang dulo ng dila, nakasandaw sa hibla ng asensya ng dugo, at tumayo ng tuwid. Nagulat ang sirena nang makitang nakatayo pa si David. Tulad ng inaasahan mula sa isang batang dragon, ang kanyang katawan ay talagang malakas. Nagtatakang sabi ng sirena. Narinig muli ni David ang mga salitang, anak ng dragon, mula sa bibig ng sirena. Hindi niya maiwasang magulat at nagmamadaling nagtanong, sino ka? Alam mo ba kung ano ako?
Napabuntong hininga si Merman ngunit hindi sumagot kay David, ngunit dahan-daang hinihigop ng kanyang katawan ang espiritual na enerhiya mula sa mga pildores ng hayop sa lupa. Matapos mabuklod sa loob ng libu-libong taon, ang sirena na ito ay nawala ng kapangyarihan sa mahabang panahon. Kung mapangalagaan ang kapangyarihan ng sirena, tiyak na hindi niya hahayaan ang mga taong ito sa harap niya dahil ang mga taong ito ang pinakamagandang cultivation resources para sa kanya. Napansin ni David na gumagaling na ang sirena, bigla itong lumaban gamit ang kanyang huling lakas at dinurog ito ng isang suntok. Ang ginintoang liwanag ng kamao ay sobrang dim, at kahit isang dragon ay walang natitira pa. Kumunat ang noo ng sirena, umiwas sa suntok ni David. Anak, kung may kapangyarihan pa ako, kaya kitang patayin ng libu-libong beses sa isang laway. How dare you do something to me? Kapag bumalik ang aking kapangyarihan, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang iyong buhay. Galit na tumingin kay David ang sirena. Sa sandaling ito, hindi magaan ang kamalayan ni David dahil sa pilit na asensya ng dugo, at ang kanyang mga mata ay malabo. Ngunit alam niya na kung ayaw niyang patayin ang sirena ngayon, pagkatapos na sumipsip ng espiritual na enerhiya upang maibalik ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan, tiyak na mamamatay ang kanyang mga sundalo. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Biglang kinagat muli ni David ang dulo ng kanyang dila, na sinundan ng isang subaw ng ambon ng dugo, agad na lumakas ng husto ang paghinga ni David. Ang gintong liwanag sa kamao ay nagsimulang lumiwanag, at pagkatapos ay sumigaw siya ng galit at sinaktan ng sirena ng isang suntok. Walang katapusang galit ang mukha ng sirena, at hindi siya pinansin ng mga langgam ng ganito. Kaya lang, wala na ang kapangyarihan ng katawan, galit ang sirena, at wala ng paraan. Nang makita ang suntok ni David na dumarating sa harap ng kanyang mga mata, ang sirena ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinaputok ang isang puti at transparent na pamalo mula sa kanyang katawan. Ang fishbone na ito ay halos kalahating metro ang haba, at mayroon itong malamig na liwanag, na parang inukit mula sa puting marmol. Nang ang buto ng isda ay tumagos sa katawan ni David, nawala ito sa isang iglap, at bumagsak si David sa lupa ng may malakas na kabog, at pagkatapos ay unti-unting nagdilim, at siya ay nawalan ng malay. Pagtingin sa nahimatay na si David, bahagyang nanliit ang mga mata ng sirena. "Oh sige, mabahong bata, pag-aksayahan mo ako ng mga kutsilyo sa katawan ko, babalatan ko ang balat mo at kumbulsyonin ko ang iyong mga kalamnan pagkatapos ng ilang sandali at sisipsipin ang lahat mula sa iyong katawan." Neto. Galit na tiningnan ng sirena si David at pagkatapos ay sinimulang i-absorb ang espiritu ng enerhiya sa tableta ng hayop at dahan-daang nanambalik ang kanyang lakas. Sa kabilang banda, nakatakas si Zujishan at ang iba pa mula sa Bliss City, ngunit hanggang sa makalabas sila ay napansin nilang nagsimula ng gumuho ang isla ng Soolong. Maliit na lugar na lamang ang natitira sa orihinal na napakalaking isla, maging ang mga lugar na ito ay gumuguho din patungo sa ilalim ng dagat. Buti na lang at may cruise ship, at lahat ay nagmamadaling sumakay sa barko, saka pinanood ang Soolong Island na nawala sa dagat. Hindi nagtagal ay naging mapayapa ang lahat, na para bang wala pang isla dito. Nakakahiya naman. Napakaraming beast pills ang nasasayang. I also hope to have the opportunity to come again in the future. Tapos na ang lahat ng ito. Maraming tao ang nagsimulang magsisi. Tumingin si Long Xiao sa tahimik na isla ng Soolong, at ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Tanging ang mukha lamang ni Zujishan ay bahagyang nagdilim, nakatingin sa dagat kung saan nawala ang Soolong Island, hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Lumakad si matangkad na si Xiao, pareho silang nawawala ng braso sa sandaling iyon, at ang parehong tao ang dahilan ng lahat, si David. Masasabi mong galit na galit silang dalawa ngayon kay David. Sa tingin mo ba makakatakas si David? Biglang tanong ni Zujishan. Saglit na natigilan si Long Xiao, pagkatapos ay nagsabi, sa pagkakataong ito, hindi na siya mabubuhay. Kahit na tumakas siya, ilang araw siya makakaligtas sa napakalaking dagat na ito nang walang bangka. Tama si Zujishan pagkatapos marinig iyon, at sa wakas ay lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Kaya lang hindi ko siya kayang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Nakakahiya. Palaging gustong patayin ni Long Xiao si David gamit ang kanyang sariling mga kamay, ngunit sa huli, hindi matutupad ang hiling na ito. Tumingin si Zujishan kay Long Xiao, "Nang pinatay mo si David, ano ang nangyari? Bakit mo naputol ang kamay mo bigla?" Naalala ni Zujishan ang pangyayari sa palasyo kung saan pilit na pinunit ni Long Xiao ang kanyang kamay, kaya nagtataka siyang nagtanong.
Nakalimutan ni Long Xiao na tingnan ang kanyang naputol na braso at may hindi maipaliwanag na ekspresyon sa kanyang mukha. May ilang bagay na hindi niya masasabi kay Zhu Jishan. Tandaan ang URL. Tiningnan ni Zhu Jishan si Long Xiao ng ganito at alam niyang walang gustong sabihin si Long Xiao, kaya bahagya siyang ngumiti at sinabing, ang kaluluwa sa katawan mo ang may pananagutan at nabali ang braso mo, tama ba? Saglit na natigilan si Long Xiao, pagkatapos ay tumingin kay Zhu Jishan na hindi makapaniwala, ngunit mabilis na tumango, oo, nagsasanay si David noong mga oras na iyon, ito ay kakaiba, orihinal na gusto kong makuha ang kanyang kapangyarihan, ngunit ayaw kong siya ang kumokontrol at patuloy na sumisipsip ng kapangyarihan sa aking katawan. Nang marinig ni Zhu Jishan na napakatindi ng pagsasanay ni David, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Sa kabutihang palad, ang taong ito ay patay na ngayon, kung hindi, ang lakas ng taong ito sa hinaharap ay ganap na hindi masusukat. Kung gayon tayong mga tao, natatakot ako, ay dapat mamatay. Medyo natatakot na sabi ni Zhu Jishan. Nang marinig ito, ngumiti si Long Xiao ng alanganin. Noong una, siya ang pinakatalentadong tao sa nakababatang henerasyon, ngunit ngayon ay pilit siyang pinigilan ni David. Bagamat hindi na muling lilito si David sa hinaharap, ang alamat ni David ay lubhang nakakatakot. Ito ay tumatagal ng mahabang panahon upang kumupas. Tol Xiao, anong kaluluwa ang nagpapasakit sa katawan mo? Bakit ngayon lang bumagsak ang hininga mo sa labanan? Kakaibang tanong ni Zhu Jishan, hindi maintindihan kung bakit biglang nawala ng lakas si Long Xiao. Sa katunayan, si Long Xiao mismo ay hindi naiintindihan, at itatanong pa lang niya kung ano ang nangyari sa kaluluwa. Wala lang akong time magtanong. Hindi nagtagal, sumisid ang kamalayan ni Long Xiao at tinanong ang kaluluwa, Senyor, nang lumitaw ang baluti ng batang babae ngayon, saan ka nagpunta? Bakit hindi kita kilala? Ang baluti ng batang babae ay ang kayamanan ng pamilyang Budista, at ang liwanag ay ang liwanag ng Buddha. Ito ang liwanag ng Buddha. Kung hindi ko ito itinago kung saan maaari kitang makausap ngayon, matagal na itong nawala. Sabi ng kaluluwa sa nakakatakot na boses. Tila ang liwanag ng Buddha ngayon lang talaga ang nagbigay sa kanya ng matinding pressure. Ngunit nang tumakas si Xiaoro, muling lumitaw ang espiritu. Nang marinig ito ni Long Xiao, isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang tila ordinaryong baluti ay isang kayamanan. Matangkad Xiao. Nang makita ang ekspresyon ni Long Xiao, tahimik na sumigaw si Zhu Jishan. Nag-react si Long Xiao at sinabi kay Zhu Jishan, umaasa ako sa pinuno ng alyansa na si Dong Jiahao ay tumakas kasama ang babae. Sa dagat na ito, tiyak na hindi siya makakatakas. Dapat ay nasa bangka pa rin siya. Hanapin natin. Pagkatapos magsalita ni Long Xiao, naiinip siyang tumakbo upang hanapin ito. Sumimangot si Zhu Jishan, hindi maintindihan kung bakit biglang naging interesado si Long Xiao sa 2 taong ito. Hinanap ni Long Xiao ang buong barko, ngunit walang bakas ng Dong Jiahao at Xiaoro. Nabatid na ibinaba ng dalawa ang lifeboat at nakatakas. Dahil dito, labis na nagsisisi si Long Xiao. Kung tumakas kayong dalawa, tumakas kayo, hanggat hindi nakakalayo si David. Ngayon, pumunta tayo sa negosyo. Tinapik ni Zhu Jishan ang balikat ni Long Xiao at sinabing. Kabanata 1427. Nang makita ito, hindi maiwasan ni David na makaramdam ng matinding kagalakan. Bigla niyang kinagat ang dulo ng dila, nakasandal sa hibla ng asensya ng dugo, at tumayo ng tuwid. Nagulat ang sirena nang makitang nakatayo pa si David. Tulad ng inaasahan mula sa isang batang dragon, ang kanyang katawan ay talagang malakas. Nagtatakang sabi ng sirena. Narinig muli ni David ang mga salitang, anak ng dragon, mula sa bibig ng sirena. Hindi niya maiwasang magulat at nagmamadaling nagtanong, sino ka? Alam mo ba kung ano ako? Napabuntong hininga si Merman ngunit hindi sumagot kay David, ngunit dahan-daang hinihigop ng kanyang katawan ang espiritual na enerhiya mula sa mga pildores ng hayop sa lupa. Matapos mabuklod sa loob ng libu-libong taon, ang sirena na ito ay nawala ng kapangyarihan sa mahabang panahon. Kung mapangalagaan ang kapangyarihan ng sirena, tiyak na hindi niya hahayaan ang mga taong ito sa harap niya dahil ang mga taong ito ang pinakamagandang cultivation resources para sa kanya. Napansin ni David na gumagaling na ang sirena, bigla itong lumaban gamit ang kanyang huling lakas at dinurog ito ng isang suntok. Ang gininto ang liwanag ng kamao ay sobrang dim, at kahit isang dragon ay walang natitira pa. Kumunat ang noo ng sirena, umiwas sa suntok ni David.
Anak, kung may kapangyarihan pa ako, kaya kitang patayin ng libu-libong beses sa isang laway. How dare you do something to me? Kapag bumalik ang aking kapangyarihan, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang iyong buhay. Galit na tumingin kay David ang sirena. Sa sandaling ito, hindi magaan ang kamalayan ni David dahil sa pilit na asensya ng dugo, at ang kanyang mga mata ay malabo. Ngunit alam niya na kung ayaw niyang patayin ang sirena ngayon, pagkatapos na sumipsip ng espiritual na enerhiya upang maibalik ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan, tiyak na mamamatay ang kanyang mga sundalo. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Biglang kinagat muli ni David ang dulo ng kanyang dila, na sinundan ng isang subo ng ambon ng dugo, agad na lumakas ng husto ang paghinga ni David. Ang gintong liwanag sa kamao ay nagsimulang lumiwanag, at pagkatapos ay sumigaw siya ng galit at sinaktan ng sirena ng isang suntok. Walang katapusang galit ang mukha ng sirena, at hindi siya pinansin ng mga langgam ng ganito. Kaya lang, wala na ang kapangyarihan ng katawan, galit ang sirena, at wala ng paraan. Nang makita ang suntok ni David na dumarating sa harap ng kanyang mga mata, ang sirena ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinaputok ang isang puti at transparent na pamalo mula sa kanyang katawan. Ang fishbone na ito ay halos kalahating metro ang haba, at mayroon itong malamig na liwanag, na parang inukit mula sa puting marmol. Nang ang buto ng isda ay tumagos sa katawan ni David, nawala ito sa isang iglap, at bumagsak si David sa lupa ng may malakas na kabog, at pagkatapos ay unti-unting nagdilim, at siya ay nawalan ng malay. Pagtingin sa nahimatay na si David, bahagyang nanliit ang mga mata ng sirena. "Oh sige, mabahong bata, pag-aksayahan mo ako ng mga kutsilyo sa katawan ko, babalatan ko ang balat mo at kumbulsyonin ko ang iyong mga kalamnan pagkatapos ng ilang sandali at sisipsipin ang lahat mula sa iyong katawan." Neto. Galit na tiningnan ng sirena si David at pagkatapos ay sinimulang i-absorb ang espiritu ng enerhiya sa tableta ng hayop at dahan-daang nanumbalik ang kanyang lakas. Sa kabilang banda, nakatakas si Zujishan at ang iba pa mula sa Bliss City, ngunit hanggang sa makalabas sila ay napansin nilang nagsimula ng gumuho ang isla ng Soolong. Maliit na lugar na lamang ang natitira sa orihinal na napakalaking isla, maging ang mga lugar na ito ay gumuguho din patungo sa ilalim ng dagat. Buti na lang at may cruise ship, at lahat ay nagmamadaling sumakay sa barko, saka pinanood ang Soolong Island na nawala sa dagat. Hindi nagtagal ay naging mapayapa ang lahat, na para bang wala pang isla dito. Nakakahiya naman. Napakaraming beast pills ang nasasayang. I also hope to have the opportunity to come again in the future. Tapos na ang lahat ng ito. Maraming tao ang nagsimulang magsisi. Tumingin si Long Xiao sa tahimik na isla ng Soolong, at ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Tanging ang mukha lamang ni Zujishan ay bahagyang nagdilim, nakatingin sa dagat kung saan nawala ang Soolong Island, hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Lumakad si matangkad na si Xiao, pareho silang nawawala ng braso sa sandaling iyon, at ang parehong tao ang dahilan ng lahat, si David. Masasabi mong galit na galit silang dalawa ngayon kay David. Sa tingin mo ba makakatakas si David? Biglang tanong ni Zujishan. Saglit na natigilan si Long Xiao, pagkatapos ay nagsabi, sa pagkakataong ito, hindi na siya mabubuhay. Kahit na tumakas siya, ilang araw siya makakaligtas sa napakalaking dagat na ito ng walang bangka. Tama si Zujishan pagkatapos marinig iyon, at sa wakas ay lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Kaya lang hindi ko siya kayang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Nakakahiya. Palaging gustong patayin ni Long Xiao si David gamit ang kanyang sariling mga kamay, ngunit sa huli, hindi matutupad ang hiling na ito. Tumingin si Zujishan kay Long Xiao, "Nang pinatay mo si David, ano ang nangyari? Bakit mo naputol ang kamay mo bigla?" Naalala ni Zujishan ang pangyayari sa palasyo kung saan pilit na pinunit ni Long Xiao ang kanyang kamay, kaya nagtataka siyang nagtanong. Nakalimutan ni Long Xiao na tingnan ang kanyang naputol na braso at may hindi maipaliwanag na ekspresyon sa kanyang mukha. May ilang bagay na hindi niya masasabi kay Zujishan. Tandaan ang URL. Tiningnan ni Zujishan si Long Xiao ng ganito at alam niyang walang gustong sabihin si Long Xiao, kaya bahagya siyang ngumiti at sinabing, "Ang kaluluwa sa katawan mo ang may pananagutan at nabali ang braso mo, tama ba?" Saglit na natigilan si Long Xiao, pagkatapos ay tumingin kay Zujishan na hindi makapaniwala, ngunit mabilis na tumango. "Oo, nagsasanay si David noong mga oras na iyon, ito ay kakaiba, orihinal na gusto kong makuha ang kanyang kapangyarihan, ngunit ayaw kong siya ang kumokontrol at patuloy na sumisipsip ng kapangyarihan sa aking katawan."
Nang marinig ni Zhu Jishan na napakatindi ng pagsasanay ni David, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Sa kabutihang palad, ang taong ito ay patay na ngayon, kung hindi, ang lakas ng taong ito sa hinaharap ay ganap na hindi masusukat. Kung gayon tayong mga tao, natatakot ako, ay dapat mamatay. Medyo natatakot na sabi ni Zhu Jishan. Nang marinig ito, ngumiti si Long Xiao ng alanganin. Noong una, siya ang pinakatalentadong tao sa nakababatang henerasyon, ngunit ngayon ay pilit siyang pinigilan ni David. Bagamat hindi na muling lilito si David sa hinaharap, ang alamat ni David ay lubhang nakakatakot. Ito ay tumatagal ng mahabang panahon upang kumupas. Tol Xiao, anong kaluluwa ang nagpapasakit sa katawan mo? Bakit ngayon lang bumagsak ang hininga mo sa labanan? Kakaibang tanong ni Zhu Jishan, hindi maintindihan kung bakit biglang nawala ng lakas si Long Xiao. Sa katunayan, si Long Xiao mismo ay hindi naiintindihan, at itatanong pa lang niya kung ano ang nangyari sa kaluluwa. Wala lang akong time magtanong. Hindi nagtagal, sumisid ang kamalayan ni Long Xiao at tinanong ang kaluluwa, Senyor, nang lumitaw ang baluti ng batang babae ngayon, saan ka nagpunta? Bakit hindi kita kilala? Ang baluti ng batang babae ay ang kayamanan ng pamilyang Budista, at ang liwanag ay ang liwanag ng Buddha. Ito ang liwanag ng Buddha. Kung hindi ko ito itinago kung saan maaari kitang makausap ngayon, matagal na itong nawala. Sabi ng kaluluwa sa nakakatakot na boses. Tila ang liwanag ng Buddha ngayon lang talaga ang nagbigay sa kanya ng matinding pressure. Ngunit nang tumakas si Xiaoro, muling lumitaw ang espiritu. Nang marinig ito ni Long Xiao, isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang tila ordinaryong baluti ay isang kayamanan. Matangkad Xiao. Nang makita ang ekspresyon ni Long Xiao, tahimik na sumigaw si Zhu Jishan. Nag-react si Long Xiao at sinabi kay Zhu Jishan, umaasa ako sa pinuno ng alyansa na si Dong Jiahao ay tumakas kasama ang babae. Sa dagat na ito, tiyak na hindi siya makakatakas. Dapat ay nasa bangka pa rin siya. Hanapin natin. Pagkatapos magsalita ni Long Xiao, naiinip siyang tumakbo upang hanapin ito. Sumimangot si Zhu Jishan, hindi maintindihan kung bakit biglang naging interesado si Long Xiao sa 2 taong ito. Hinanap ni Long Xiao ang buong barko, ngunit walang bakas ng Dong Jiahao at Xiaoro. Nabatid na ibinaba ng dalawa ang lifeboat at nakatakas. Dahil dito, labis na nagsisisi si Long Xiao. Kung tumakas kayong dalawa, tumakas kayo, hanggat hindi nakakalayo si David. Ngayon, pumunta tayo sa negosyo. Tinapik ni Zhu Jishan ang balikat ni Long Xiao at sinabing. Kabanata 1428. Tumango si Long Xiao, okay, magtrabaho na tayo. Nang maglaon, tinipon ni Long Xiao ang lahat ng tao sa cruise ship na lumahok sa paglilitis. Sa pagsubok na ito, masasabing mabigat ang mga nasawi. Nilabanan nila ang mga halimaw sa dalampasigan at may mga namatay. Pagkatapos ng pakikipaglaban kay David, mahigit 10 iba pa ang namatay. Sa pagtatapos ng pagtakas, ilan ang namatay sa palasyo. Mahigit 20 katao ang namatay sa isang pag-aaral, ito ang unang pagkakataon. Ngunit sa parehong paraan sa pagsubok, ito ang tanging oras upang makakuha ng napakaraming mapagkukunan. Ang bawat isa ay may hindi bababa sa 100 beast peel. Dapat mong malaman na mayroong maraming mga bihirang beast peel sa kanila, ngunit ang kanilang potency ay nabawasan dahil sa edad. Ngunit ang mga beast peels na ito ay talagang hindi mabibili ng salapi. Lahat, tinipon ko ang lahat upang sabihin sa iyo na ang pagsubok na ito ay inorganisa ng ating mahabang pamilya, kaya ang mga mapagkukunang nakuha sa oras na ito ay dapat ibigay sa ating mahabang pamilya at pagkatapos ay ipamahagi sa inyong lahat. Sana maiabot mo yung beast peels na nakuha mo at ibibigay ko ulit yon. Malakas na sabi ni Long Xiao sa karamihan. Ang mga salita ni Long Xiao ay agad na naging sanhi ng pagsigaw ng lahat sa sama ng loob. Mr. Long, ano ang ibig mong sabihin kahit na ang pagsubok ay ginawa ng iyong pamilyang Long, hindi mo sinabi na kailangan mong magbahagi ng mga mapagkukunan? Long Xiao, ano ang sinabi mo noong pinatay mo si David ngayon? Oo, anong ginagawa mo? Ngayong patay na si David at wala na ang isla ng Soolong, magkakagulo ka. Kung hindi ako magbabayad, gagawin ko kung kaya ko. Sa dinami-dami natin, natatakot ka bang hindi ka magtagumpay? Ang bawat tao'y umungal kung paano ang sino man ay handang isuko ang mga mapagkukunang nakuha nila. Nakikinig sa dagandong ng karamihan, hindi nagalit si Long Xiao, at bahagyang umangat ang gilid ng kanyang bibig, maaaring hindi ka magbayad, pagkatapos ay maghintay ng 7 araw, at pagkatapos ay mamatay sa bulok na tiyan.
Long Xiao? Anong ibig mong sabihin? Isang tao. Pasiga na tanong. Wala nang iba. Naaalala mo ba ang chi gathering pill na kinain mo bago ka umalis? Kung ayaw mong mamatay, iabot mo lang ang beast pill ng masunurin at ibibigay ko ulit sa'yo. Nakangiting sabi ni Long Xiao. Matapos marinig ang sinabi ni Long Xiao, lahat ay nagsimulang magmura. Walang hiya na sisihin ang Long family, at hindi magandang kamatayan ang Sir ng Long family. Gaano man siya kagalit, hindi nagalit si Long Xiao, maging si Zhu Jishan na nasa tabi niya ay tumingin kay Long Xiao ng may paghanga. Pero pasaway at pasaway, pagdating sa sandali ng buhay at kamatayan, may nakipagkompromiso pa rin. Maya-maya ay may nag-abot sa halimaw ng tableta. Kaagad pagkatapos noon, parami ng parami ang sumuko sa beast pill. Sa huli, si Ge lang ang hindi nagbigay ng beast pill. Miss Ge, hindi ka ba natatakot na bulok ang bituka mo? Tumingin si Long Xiao kay Ge na may pagdududa, masasabi ko sa iyo, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Kung hindi mo ibibigay ang beast pill, hindi kita bibigyan ng antidote. Hindi ako natatakot, maaari akong mamatay, ngunit ang tableta ng hayop ay hindi ibibigay. Tumawa si Ge. Dahil hindi kumain ng chi gathering pill si Ge, kaya walang dapat ikatakot. Galit na tiningnan ni Long Xiao si Ge, ngunit dahil sa pagkakakilanlan ni Ge, hindi ganoon ang pakikitungo ni Long Xiao sa kanya. Pinagsama-sama ni Long Xiao ang lahat ng beast pill at nagsimulang ipamahagi ang mga ito ng pantay-pantay. Hindi lamang pantay ang pamamahagi, ngunit ito ay ipinamamahagi ayon sa laki at lakas ng pamilya ng sekta. Ang mga anak ng malalaking pamilya ng sekta ay nakakakuha ng higit pa, habang ang mga anak ng ilang maliliit na pamilya ng sekta ay nakakakuha ng napakakaunting. Kahit na ang mga anak ng maliit na pamilya ng sekta ay hindi nasisiyahan, wala silang ibang pagpipilian kundi ang magmura sa kanilang mga puso. At tuwang-tuwa ang mga anak ng malalaking sekta na pamilyang iyon, kaya hindi nila ginugulo ang Long family. Ito ay isang lipunan kung saan kinakain ng malalakas ang mahihina at ito ang batas ng kaligtasan. Sa trial trip na ito, nakatanggap si Long Xiao ng maraming beast pill at winasak din si David, na masasabing dobleng ani. Ang tanging pinagsisisihan ko ay nawalan ng braso si Long Xiao. Bliss City, sa loob ng palasyo. Si David ay nahimatay pa rin sa lupa, at ang mga mata ng sirena ay naging matalas pagkatapos na masipsip ang ilan sa espiritual na enerhiya. Habang nakatingin ako kay David sa lupa, bahagyang umangat ang sulok ng bibig ng sirena. Hindi ko inaasahan na makalipas ang libu-libong taon, makakakilala ako ng Dragon Boy pagkagising ko. Mukhang ito na ang biyaya ng Diyos sa akin. Dahan daw ang lumapit ang sirena kay David. Ang mga mata ng sirena ay nagbuga ng pulang ilaw, parang scanner, tumangay sa katawan ni David, at saka nawala ang liwanag. Ang batang monghe na si Yuanying, ang anak ng isang mahalagang dragon, ay napakahina. Gayunpaman, ang dragon crystal sa katawan ay hindi maliit. Sinipsip ko muna ang iyong anak, at unti-unti kong mababawi ang aking lakas. Sabi ng sirena at biglang hinawakan si Longjing sa katawan ni David. Pero nung nakuha na agad ng sirena. Biglang kumislap ang isang gintong liwanag, at pagkatapos ay isang figure ang lumipad palabas sa katawan ni David. Ang figurang ito ay walang kapantay na taas, nababalutan ng nakasisilaw na kaliskis, at ang hiningang lumalabas mula sa kanyang katawan ay nagpapanginig sa mga tao. Nang makita ng sirena ang biglang pagsulpot ng figure, natakot siya kaya dali-dali siyang umatras. Puno ng takot at pagkabalisa ang kanyang mga mata. Hindi ba makakagawa ng mali ang isang mabahong isda? Malamig na sabi ng figure. Nanginginig ang buong sirena at diretsyong lumuhad sa lupa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ikaw. Ay isang dragon. Ngunit bago pa man matapos magsalita ang sirena, nakita ko ang figurang bahagyang kumakaway gamit ang isang kamay, at agad na lumipat ang bugzo ng hininga patungo sa sirena. Hindi man lang kumibo ang sirena at nawala sa isang iglap na parabang hindi pa ito nakapunta dito. Tanging isang kristal na malinaw na perlas ng peteng ang lumitaw sa lupa, na nagpapahiwatig na ang sirena na ito ay lumitaw. Dahan daw ang ibinaling ng figure ang kanyang ulo, ang kanyang malalalim na mata ay nakatutok kay David, ang kanyang angular na mukha ay may pagkakatulad kay David. Anak, ang daan patungo sa kinabukasan ay maaari lamang lakbayin ng mag-isa. May bakas ng lamang sa mga mata ng figure. Parang may naramdaman si David, bahagyang gumalaw ang talukap niya, pero hindi siya nagising. Dumadagindong.
Ang Blaze City ay bumagsak pa rin, at ang tunog ay nakakagulat. Nakita ko ang bahagyang alon ng Pigire, at ang lungsod ng Bliss, na marahas na nag-vibrate at mabilis na gumuho, ay kasalukuyang tahimik. Sa isang iglap, hamu pa rin ang hangin at alon na dulot ng pagguho sa dagat. Maya-maya, unti-unting nawala ang Pigire na parang wala dito. At si David ay nakoma pa at walang alam tungkol sa labas ng mundo. Kyoto. Pagkabalik mula sa pagsubok na ito, gaano kalaki ang kagalakan at kung gaano kalaking kalungkutan. Maraming mga pamilya ng sekta ang nawala ng kanilang pinakamahusay na mga anak, ngunit mayroon ding maraming mga pamilya ng sekta na nakatanggap ng mayayamang gantimpala, at ang isang malaking bilang ng mga Beastpil ay maaaring magpapahintulot sa kanila na magpalaki ng ilang mga host. Ang pagsubok na ito ay nagdala lamang sa Long Family at sa Marshall Daw Alliance sa bingit ng isang bagyo. Ang ilang maliliit na pamilya ng sekta ay nagtipon sa forum upang tuligsain ang mga gawin ng Long Family. Sa sandaling ito, si Long Jingguo mula sa Long Family ay tumingin kay Long Xiao, na nabali ang kanyang braso, at may hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Xiaoir, masyadong walang ingat ang iyong pagsubok sa pagkakataong ito. Hindi ba ito lumilikha ng isang kaaway para sa ating pinalawak na pamilya? Sabi ni Long Jingguo kay Long Xiao. Ang pamilyang Long ay hinatulan ng maraming mga aristokratikong sekta, na ginawang ganap na kabiguan ang reputasyon ng pamilyang Long. Ama, paano mo mapapahalagahan ang isang maliit na bahagi kapag ikaw ay gumagawa ng mga bagay? Tingnan mo kung gaano karaming mga eksperto ang dinala kong napakaraming Beastpil sa pagkakataong ito, ilang master ang maaari kong sanayin para sa ating Long Family. At sa mga Beastpil na ito, may kumpiyansa akong maging numero unong tao sa mundo ng martial arts sa Kyoto sa maikling panahon. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Long Xiao, at mayabang niyang sinabi. Hey! Bahagyang bumantong hininga si Long Jingguo at pagkatapos ay sinabi, kung gayon David, nakita mo ba ng iyong sariling mga mata ang kamatayan? Hindi. Ngunit ang buong isla ng Soolong ay gumuho at naglaho sa dagat, kaya't hindi na mabubuhay si David, ngunit sayang lang ang mga pildores ng hayop na iyon sa lungsod ng kaligayahan. Isang bakas ng awa ang sumilay sa mga mata ni Long Xiao. Kabanata 1429. Kung gayon, mabuti na lang at patay na si David, at ngayon ay oras na para sugpuin ang galit ng mga pamilyang martial arts na iyon. Pagkatapos magsalita ni Long Jingguo, diretso siyang lumabas. Nakadalawang hakbang pa lang siya, ngunit huminto, tumalikod at sinabing, Xiaoir, huwag kang pumunta saan man sa oras na ito, magtanim ka lang ng mabuti sa bahay. Kung ano ang kalagayan mo ngayon, ikaw ay magiging kung alam ng mga tao iyan, magiging napaka-inconvenient. Pagkatapos magsalita ni Long Jingguo, diretso siyang lumabas ng Long Family at dumiretso sa Martial Arts Alliance. Sa bulwagan ng Martial Arts Alliance, si Zhu Jishan ay nasa mabuting kalagayan. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya pinatay si David, ngunit dinala rin niya ang napakaraming Beastpil sa Martial Arts Alliance. Naniniwala ako na hindi talaga siya paparusahan ng mataas na antas, baka magantimpalaan siya ng makapangyarihan sa lahat ng kayamanan. Nang masaya si Zhu Jishan, pumasok si Long Jingguo. Patriarch Long, maupo ka. Si Zhu Jishan ay napakagalang kay Long Jingguo. Sa pagkakataong ito ang paglilitis ay isinagawa ng pamilyang Long. Ang mapatay si David at makakuha ng napakaraming Beastpil ay karangalan din ng pamilya Long, kaya syempre dapat maging mas magalang si Zhu Jishan kay Long Jingguo. Umaasa ako na ang kaalyado, ang pagsubok na ito, si Xiaoir ay bata pa at masigla at binago ang mga patakaran ng random, na nagpalungkot sa maraming pamilya ng martial arts, at ngayon ay may negatibong balita tungkol sa aking Long Family sa lahat ng dako, kaya gusto kong itanong sa Alliance Lord na mag-isip ng paraan para maalis ang bagay na ito. Sinabi ni Long Jingguo ng diretso sa punto. Nang marinig ito ni Zhu Jishan, bahagyang napakunot ang kanyang mga kilay, Long Family Master, ang iyong mahabang pamilya ay miyembro din ng Martial Daw Alliance. Siyempre, dapat asikasuhin ng ating Martial Daw Alliance ang mga ganitong bagay, pero alam mo rin na maraming marangal na pamilya dito. Hindi ako sumali sa Martial Arts Alliance, kaya sabi ko hindi mahalaga. Gayunpaman, masisiguro kung paparusahan ko ang sinumang maharlikang pamilya sa Martial Arts Association na maglalakas loob na magbigay ng irresponsibleng pananalita sa Long Family. Nang marinig ito ni Long Jingguo, magkadikit ang kanyang mga kilay. Gayunpaman, totoo nga ang sinabi ni Zhu Jishan.
Maraming aristokratikong sekta ang hindi sumali sa Martial Arts Alliance, kaya kahit magsalita si Zhu Jishan, walang sino man ang pinapayagang makinig. Ngunit kung hahayaang manggulo ang mga taong ito, masisira ang reputasyon ng Long family. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Long ay isa ring sikat na martial arts family sa Kyoto. Kung mangyari man ang ganitong bagay, mas mabuting humanap ng paraan para masugpo ito. Hindi kaya'y may mga bulong-bulungan pa ng isang National Martial Arts Circuit na nakakaalam tungkol sa bagay na ito, kung gayon hindi maaaring ikahiya ang pamilya Long. May solusyon ako para dito, hindi ko alam kung kasya o hindi. Sa sandaling ito, lumabas si Ningji sa gilid. Si Ningji ay palaging may malabong ngiti sa kanyang mukha, walang makahuhula sa kanyang iniisip. Ning! Ano ang magagawa ni Vice President Ning? Nais ni Long Jingguo na tawagan si Ningji, ngunit ngayon ay si Ningji na ang vice-presidente. Bukod dito, tinanggap ni Ningji ang pagsubok na ito, kaya gusto rin ni Long Jingguo na bigyan ng mukha si Ningji. Patriarch Long, ang mga sekta na pamilyang ito ay hindi sumali sa Martial Arts Alliance, kaya hindi natin ito makokontrol, ngunit mula ngayon, maaari na nating hayaan silang sumali. Hanggat ang mga pamilyang sektang ito ay sumali sa Martial Arts Alliance, sana ay magsalita ang pinuno ng alyansa, hindi ba magiging madali iyon? Bahagyang ngumiti si Ningji. Nang marinig ito ni Long Jingguo, bigla siyang ngumiti ng mapait. Vice League Leader Ning, pagkaraan ng maraming taon, ang mga pamilyang ito ng sekta ay sumali na sa Martial Arts League. Tama ang Tall Patriarch. Maraming aristokratikong sekta ang ayaw sumali sa Martial Arts Alliance. Pakiramdam nila ay nakatali sila. Hindi natin sila mapipilitang sumali. Ipinaliwanag din ni Zhu Jishan. Napakadaling gawin ito. Sa pagkakataong ito, nakakuha si Young Master Long ng maraming beast peel. Magagamit natin ang ilan sa mga ito bilang resources. Hanggat sila ay sumali sa Martial Arts Alliance, mabibigyan natin sila ng resources at dagdagan ang resources ng ang aming Martial Arts Alliance. Sa karagdagan sa taunang pagsubok, may iba pang mga benepisyo na maaaring idagdag. Sino ang maaaring tumanggi sa harap ng mga benepisyo? Sabi ni Ningji kina Zhu Jishan at Long Jingguo. Matapos marinig ang sinabi ni Ningji, tumango si Zhu Jishan ng may kasiyahan. Kung tutuusin, mas maraming pamilyang Martial daw ang sumali sa Martial Daw Alliance, mas magiging malakas ang kanilang Martial Daw Alliance. Gayunpaman, medyo nag-alinlangan si Long Jingguo. Pagkatapos ng lahat, ang mga beast peel na ito ay mapagkukunan na ngayon ng Long family. Hayaan siyang kunin sila at mag-recruit ng mga miyembro para sa Martial Arts Alliance. Medyo nag-aatubili si Tall Jingguo. Reserve Alliance Leader Ning, kung napakaraming pakinabang, paano kung may mga maharlikang pamilya pa rin na hindi sumasali? Tanong ni Long Jingguo. Ang mga sulok ng bibig ni Ningji ay kumaibot at nagpakita ng isang ngiti, dahil hindi ka kumakain ng toast, mapaparusahan ka. Ang sino mang hindi kaanib sa Martial Arts Alliance ay pinunasan ni Ningji ang kanyang leeg, na ikinagulat ni Zhu Jishan at Long Jingguo. Ang pagpatay ng hindi sumali sa Martial Arts Alliance ay hindi pinipilit ang iba na sumali. Ningji, mabuti ang iniisip mo, ngunit nakalimutan mo na ba na may Mr. Shi sa Kyoto? Si Zhu Jishan ay kahawig ni Ningji. Leader, kami ay nagre-recruit ng mga miyembro bilang normal, at hindi siya mapipigilan ni Mr. Shi, tama ba? Yung mga matigas ang ulo na pamilya ng sekta, ipaubaya mo sa akin ang paghawak, at haharapin ko ito ng palihim, at hindi malalaman ni Mr. Shi. Maaari bang buwagin ni Mr. Shi ang Martial Arts Federation ng walang ebidensya? Nakangiting sabi ni Ningji. Nang marinig iyon, nag-isip si Zhu Jishan saglit, pagkatapos ay tumango at sinabing, kung gayon, magagawa mo ito. Habang lumalaki ang ating alyansa sa martial arts, ikaw ay higit na mapupuna. Tumayo si Zhu Jishan, tinapik si Ningji sa balikat at sinabing. Tumango si Ningji at pagkatapos ay tumingin kay Long Jingguo, Tall Patriarch, hinihiling ko sa iyo na magpadala ng isang tao upang maghatid ng mga mapagkukunan. Nang makita ito, maaari lamang sumang-ayon si Long Jingguo, sige, magpapadala ako ng maghahatid nito. Tumayo si Long Jingguo at umalis, habang si Zhu Jishan ay tumingin kay Ningji, Ningji, kailangan mong mag-ingat na huwag magdulot ng malubhang gulo. Si Zhu Jishan ay nasa posisyon pa rin bilang pinuno ng alyansa, at sa wakas ay tumira na siya. Ayaw niyang gumawa ng gulo, at ayaw niyang managot. Huwag kang mag-alala, alyansa leader. Kumpiyansa na sabi ni Ningji man.
Pagkatapos ay tumango si Zhu Jishan, tumayo at pumunta sa likod para magpahinga, habang si Ningji ay tumingin sa likod ni Zhu Jishan na may madilim na ngiti sa kanyang mukha. Sa loob ng Kyoto Protectorate, napaka-depressed ng atmosphere, tahimik ang lahat, at nakaupo sa headset si Mr. Shi, may hawak na sigarilyo, humihigop paminsan-minsan, nakasimangot. Si Xingjun sa gilid ay hindi nang ahas na huminga. Mahigit 10 taon na niyang kasama si Mr. Shi, at ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ekspresyon ni Mr. Shi. At medyo nanginginig ang Zhao Wuqi na iyon. Bagamat matagal na niyang kasama si Mr. Shi, nakaramdam ng kaba si Zhao Wuqi sa tuwing kaharap niya si Mr. Shi. Pagkatapos humitit ng sigarilyo, dahan-dahang tumingin si Mr. Shi kay Zhao Wuqi, totoo ba ang balitang narinig mo? Mr. Shi, iyan ay ganap na totoo, at dinala ko rin si Dong Jiahao, ang anak ng pamilya Dong, na nasa labas ng Dharma Protector Pavilion. Mayroon ding isang batang babae na nagngangalang Xiaoro, lahat sila ay nakatakas mula sa isla ng Soolong. Nagmamadaling sabi ni Zhao Wuqi kay Mr. Shi. Sa sandaling narinig ni Shi si Xiaoro, mabilis niyang sinabi, ipasok mo ang dalawang iyon dali. Hindi nang ahas na magpabeye si Zhao Wuqi, dali-dali niyang dinala sina Dong Jiahao at Xiaoro. Nang makita si Xiaoro, ang mga mata ni Mr. Shi ay tumingin pataas at pababa, na medyo natakot kay Xiaoro. Si Dong Jiahao laban kay Mr. Shi ay labis na kinabahan at nagmamadaling yumuko kay Mr. Shi, Dong Jiahao, tingnan mo si Mr. Shi. Dong Jiahao, sabihin sa akin ang lahat ng nakikita at nalalaman mo. Tanong ni Finding kay Dong Jiahao. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Dong Jiahao ang lahat pagkatapos niyang makilala si David, nang walang anumang pagtatago. Kabanata 1430. Nang marinig iyon nina Xingjun at Zhou Wuji, silang lahat ay napuno ng matuwid na galit. Hindi nila inaasahan na sa huling minuto, lahat ng mga lalaki sa Kyoto Martial Arts World ay pipilitin si David para sa kanilang sariling pakinabang, at walang kahihiyang patayin si David. Ito ba ay isang pamilyar na sekta o estilo ng pamilya ng martial arts? Ano ang pagkakaiba ng pagsunod sa masasamang magsasaka na ito? Si Mr. napakapangit din ng mukha ni Shi. Hindi niya inaasahan ang ganoong pagbabago. Parang sobra niyang tinatansya ang kalikasan ng tao. Talaga bang namatay si David sa ilalim ng dagat? Sumilay sa mukha ni Mr. Shi ang pagrereklamo sa sarili. Mr. Shi, ang narinig ko lang ay si Mr. Chen ay nakulong sa Bliss City. Nang makatakas ang mga taong iyon, hindi pa patay si Chen. Ipinaliwanag ni Zhao Wuqi kay Ji. Shi! Ang pagiging nakulong sa Bliss City ay walang pinagkaiba sa kamatayan. Dahil gumuho na ang Bliss City, natatakot ako na baka wala na ang buong Soolong Island. Kung ikaw ay nakulong sa ilalim ng dagat, paano ka mabubuhay? Si Mr. Shi ay mukhang solemn na. Mr. Shi, nasaan ang Bliss City? Nakapunta ka na ba sa lugar na iyon? Curious na tanong ni Xingjun kay Mr. Shi. Hindi pa niya narinig ang Bliss City na ito. Si Mr. umiling si Shi, nabalitaan ko lang na isa itong sinaunang lungsod libu-libong taon na ang nakalilipas, at bigla itong nawala sa isang gabi. Walang nakakaalam kung saan napunta ang lungsod ng kaligayahan, at hindi ko inaasahan na lulubog ito sa ilalim ng tubig. Dagat. Mr. Shi, gusto mo bang kumuha ako ng hahanapin kay David, kahit na nakulong si David sa ilalim ng dagat, kaya natin siyang iligtas gamit ang ating kasalukuyang lakas? Talagang hindi maganda yan, kailangan nating mahanap ang katawan niya, di ba? Tanong ni Xingjun. Hindi nagsalita si Mr. Shi, muling nagsindi ng sigarilyo, saka huminga ng malalim. Biglang sumiksik ang puting liwanag sa isip ni Mr. Shi, at napangiti si Mr. Shi, na dating madilim. Ang pagbabago sa ekspresyon ni Mr. Shi ay nagulat sa lahat. Ewan ko ba kung torpe itong si Mr. Shi, bakit bigla siyang ngumisi? Okay. Don't worry about David, get out. Si Mr. pinaalis ni Shi ang lahat. Ang laki talaga ng buhay ng batang ito, alam kong hindi siya pwedeng mamatay, sana this time is his luck. Pinatay ni Mr. Shi ang sigarilyo, at muling nanlamig ang kanyang mukha. Miss Xiaoro, bakit hindi ka magpahinga sa aming bahay ng ilang araw, at dadalhin kita sa Yaoshan Valley? Pagkatapos lumabas ng Law Enforcement Pavilion, sinabi ni Dong Jiahao kay Xiaoro. Kuya Dong, gusto kong pumunta sa Yaoshan Valley ngayon. Ngayong buhay o patay na si Kuya David, gusto kong makausap si Uncle Long at ang iba pa. Naniniwala ako na hindi mamamatay si Kuya David. Tumingin si Xiaoro kay Dong Jiahao nang may pasasalamat at sinabing.
Pagkarating sa Kyoto, hindi alam ni Xiaoro ang lugar ng buhay, ngunit sa kabutihang palad ay mayroong Dong Jiahao, na nagpapasalamat kay Xiaoro kay Dong Jiahao. Sige, dadalhin kita ngayon sa Yaoshan Valley. Tumango si Dong Jiahao at sinabing. Nagpadala si Dong Liken ng ilang half-step wow at wow masters para i-escort sina Dong Jiahao at Xiaoro sa Yaoshan Valley. Sa pagsubok na ito, ang buong Kyoto Martial Arts World ay pinuntirya ni David, si Dong Jiahao ay nasugatan, at si Dong Liken ay galit na galit. Kaya lang, hindi sapat ang kasalukuyang pamilya Dong para makipagkompetensya sa buong Kyoto Martial Arts World, kaya tiisin lang niya ito. Kapag malakas na ang pamilya ni Dong, siguradong ipaghihiganti niya si David. Dahil kung wala si David, walang pamilya Dong. Nariyan din ang lambak ng masama na may parehong ideya. Patay na si David. Si Jolie Guomano ang apat na kontrabida, sa ilalim ni David, may tungkulin silang ipaghiganti si David. Ngunit alam din nila na ang kanilang lakas ay hindi sapat upang labanan ang buong mundo ng Kyoto Martial Arts, ngunit ang puot na ito ay nakaimbak sa bawat isa sa kanila, at isang araw ay maghiganti ang dugong ito. Sa Martial Arts Forum ngayon, bumabaha rin sa lahat ng seksyon ang balita ng pagkamatay ni David. Ito na ang ikatlong pagkamatay ni David, hindi ba? Namatay si David ng 3 beses sa maikling panahon. Hindi ko alam kung ito ay lubos na totoo. I heard it's true. Halos lahat ng tao sa buong Kyoto Martial Arts World ay nakita na si David ay nakulong sa ilalim ng dagat at kinailangang mamatay. Narinig mo ba? Ito ang unang pagkakataon na ang mga tao sa buong Kyoto Martial Arts World ay nakipag-usap kay David ng mag-isa. Ang ipinangakong paglilitis, ang pinuno ng Kyoto Martial Arts Federation, si Zujishan, ay napunta rin. Hindi ba ito ay isang halatang bitag? Tila ang Kyoto Martial Arts Federation ay napupuot kay David sa kaibuturan. Sa ilang sandali ay nagkaroon ng maraming talakayan at lahat ay sinabi, ngunit ang malaking bilang ng mga tao ay hindi naniniwala na si David ay talagang patay na. Pagkatapos ng lahat, ito ang ikatlong beses na namatay si David, at sa bawat oras na ito ay pareho sa katotohanan, na may mga larawan upang patunayan ito. Ano ang nangyari sa dulo? Si David ay hindi buhay at mabuti, marahil sa pagkakataong ito din. Sa Yaoshan Valley, nang makita ni Xiaoro sina Gulinger at Longwo, agad siyang niyakap at umiyak ng sabay. Na-freeze si Xiaoro ng ilang buwan. Longwo man o Gulinger, naramdaman nilang imposibleng makita si Xiaoro sa buong buhay nila, ngunit ayaw nilang makitang muli si Xiaoro, kaya medyo hindi sila makapaniwala. Pagkatapos umiyak, sinundan ni Longwo si Xiaoro upang maunawaan ang sitwasyon sa sandaling iyon. Napakapangit ng mukha ni Longwo matapos marinig na si David ay nakulong sa Bliss City. Uncle Long, naniniwala ako na imposibleng mamatay si David ng ganito, siguradong magiging maayos siya. Hinikayat ni Xiaoro si Longwo. Sa sandaling ito, nakakagulat na kalmado rin si Gulinger. Palagi siyang naniniwala sa kanyang puso na gagawin ito ni David. Paulit-ulit na hinarap ni David ang panganib at idineklara siyang patay sa forum ng ilang beses, ngunit sa bawat oras na siya ay ligtas at maayos. Sa pagkakataong ito, naniniwala siyang magiging okay si David. Lumipas ang oras araw-araw at sa wakas ay kinuha na ng Martial Arts Alliance ang buong mundo ng martial arts sa Kyoto. Sa ilalim ng malaking pakinabang, maraming maharlikang pamilya ng sekta ang nag-anunsyo na sumali sa alyansa ng martial arts, at ilang pamilya ng sekta ang nag-alinlangan, ngunit sila ay nawasak. Ang mundo ng martial arts ng Kyoto ay nasa isang instant ng kaguluhan, at sa huli karamihan sa kanila ay sumali sa Martial Arts Federation. Ilang malalaking sekta na pamilya pa lang ang nakikipagkompetensya, gaya ng pamilya Dong, gaya ng pamilya Ge. At nagsimula na rin ang Martial Arts Alliance na i-target ang malalaking pamilyang ito, pati na ang Valley of Evil at ang Medicine God Valley, na medyo malapit kay David at handang magsimula. Nais ni Zujisha na ganap na burahin ang lahat ng bakas ng pag-iral ni David. Ang sino mang lumapit kay David ay naging kaaway ng Martial Arts Alliance. Sa panahong ito, ginugol din ni Long Xiao ang oras sa paglilinang. Sa malaking bilang ng beast pills bilang mga mapagkukunan, ang lakas ni Long Xiao ay nabuo din ng mabilis. 10 araw ang lumipas sa isang kisap mata, at si David ay wala pa ring nakikita, at ang lahat ay nagsimulang maniwala na si David ay patay na. At ang pinakamahalagang pagdiriwang ng tag-araw, ang pagdiriwang ng tagsibol, ay unti-unti na ring nalalapit. Maraming tao ang nagsisimulang maghanda para sa bagong taon. Bliss City, sa loob ng palasyo.
Dahan daw ang iminulat ni David ang kanyang mga mata, hindi niya alam kung gaano na siya katagal na nakoma, kung ano pa ang nangyayari sa labas ng ganitong oras. Nang bumalik ako sa loob at tumingin, hindi ko nakita ang figure ng sirena na nakakapagtaka kay David. Hindi ko maintindihan kung saan nagpunta ang sirena at kung bakit niya siya pinakawalan. Ano ito? Biglang nakakita si David ng perlas ng painting sa lupa. Ang hiyas ng painting na ito ay naiiba sa iba pang mga predator na table task. Sa ilalim ng makintab na panlabas ay talagang isang pahiwatig ng kaguluhan. Kinuha ni David ang perlas ng painting sa kanyang kamay, at isang malaking espiritual na enerhiya ang agad na dumaloy sa katawan ni David. Nakakatakot ang aura. Hindi mabigla si David. Nalaman niya na ang aura na nagmumula sa Shark Pearl na ito ay hindi bababa sa aura ng namumuong kaluluwa ni Doda. What the H3L is this? Paano magkakaroon ng ganoon kalakas na espiritual na enerhiya? Maingat na tiningnan ni David ang perlas ng painting na nasa harapan niya. Matagal lang itong hindi nakita ni David matapos tingnan ang dahilan kaya pansamantala lang niyang nailigpit ang mga perlas ng painting. Itinulak ni David ang pintuan ng palasyo, at isang mahinang liwanag ang lumabas mula sa mga table task ng hayop. Inilabas ni David ang kanyang malay at nagsimulang maghanap ng malakarpet. Nais niyang makita kung mayroon pang ibang tao sa lungsod ng kaligayahan. Nang tumangala si David, nalaman niyang hindi niya kayang magmadaling lumabas ng Bliss City, at hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng Soolong Island. Paanong wala ng Dragon Islands? Nagulat si David at nais na ipalaganap ang kanyang espiritual na kamalayan dito, ngunit nalaman na ang kanyang katawan ay mahina na, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay hindi na ito kayang hawakan. Walang magawa, umatras lamang si David upang sanayin at mabawi ang kanyang pisikal na lakas. Sa kabutihang palad, mayroong hindi mabilang na mga mapagkukunan ng beast pill dito, sapat para sa kanya upang mabawi ang kanyang tibay. Sa pag-iisip na ito, nakaupo si David na naka-crossleg, at mabilis na nagsimulang gumana ang heart condensation art. Napakaraming espiritual na enerhiya ang bumuho sa katawan ni David. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.